Si Kyle ay isang bihasang swordsman na naging isang bayani at tinalo ang Demon King. Pero kapalit ng tagumpay na iyon, nawala sa kanya ang lahat ng mahal niya sa buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang misteryosong kristal ang nagpadala sa kanya pabalik sa nakaraan ng 4 na taon. Mula noon, nagsimula siyang magsanay ng husto upang maging pinakamalakas, sa pag-asang mabago ang kanyang kapalaran. Sa kontinente ng Landers, may dalawang magkaibang puwersa na matagal nang magkaaway. Sa panig ng liwanag ay ang mga nilalang na pinagpala ng Diyos ng Liwanag, kabilang ang mga tao, dwarf, at elf. Sa kabilang panig naman ay ang mga demonyo na pinagpala ng Diyos ng Kadiliman. Libo-libong taon na silang naglalaban, pero 300 taon na ang nakalipas nang maluklok sa trono ang isang Demon King na mapayapa at pinatigil ang anumang pananakop sa mga humanoid. Dahil dito, nasanay ang mga tao at iba pang lahi sa pansamantalang kapayapaan, at hindi sila handa nang biglang magbago ang lahat. Noong ika-5 buwan ng taong 2826, isang bagong Demon King ang naupo sa trono at agad na pinamunuan ng isang matinding pag-atake laban sa mga humanoid. Tinawag itong Great Invasion, isang malupit na pananakop na mabilis na nagpabagsak sa maraming kaharian, at kahit ang pinakamalaking imperyo ay hindi nakaligtas. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan ang mga humanoid na gumawa ng desperadong hakbang, pinagsama-sama nila ang natitirang puwersa at tuluyang nakipagdigma sa mga demonyo. Habang nakikipaglaban ang kanilang hukbo laban sa Demon Army at sa mga general nito, isang piling grupo ng pinakamalalakas na mandirigma ang ipinadala upang pasukin ang kastilyo ng Demon King at patayin ito. Si Kyle ang namuno sa assassination team na kinabibilangan ng kanyang matalik na kaibigan na si Theron at ng elf mage na si Urza. Habang tumatakbo sila sa isang pasilyo, biglang may sumabog na naghiwalay sa kanila at pumatay sa mga sundalong kasama nila. Nasugatan si Theron dahil sa pagsabog, pero nang makita niya ang 2 demonyo na nagbabantay sa isang babaeng demonyo na nakagapos, naisip niyang kailangan niyang harangin ang mga ito para sa tagumpay ng kanilang misyon. Sinabi niya kay Kyle at Urza na magpatuloy na dahil susunod siya kapag tapos na siya sa laban. Alam ni Kyle na balak ng kaibigan niyang magsakripisyo ng buhay upang pigilan ang 2 demonyo. Habang nakikipaglaban si Theron ng mag-isa, nakarating naman sina Kyle at Urza sa throne room. Uminom si Kyle ng isang sobrang tapang na Roy juice para makalaban siya sa kanyang buong lakas. Ngunit malungkot si Urza dahil alam niyang ikapapahamak ito ni Kyle, dahil sa matinding side effect ng gamot kapag nawala na ang bisa nito. Pagkatapos, binuksan ni Kyle ang pinto ng throne room at nakita niya ang isang makinang na gemstone sa gitna. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito upang tingnan, pero bigla siyang binalaan ni Urza na may paparating na atake mula sa itaas. Naharang ni Kyle ang ilan sa mga dark orb gamit ang kanyang espada, pero tinamaan pa rin siya ng iba kaya napaluhod siya. Isang mas malaking orb pa ang lumapit sa kanya habang hindi siya makagalaw, kaya hamarang si Urza para ipagtanggol siya. Gumamit siya ng magic barrier, pero nabutas ito at unti-unting nilamon ng orb ang kanyang katawan. Ngumiti na lang si Urza kay Kyle sa huling pagkakataon bago siya tuluyang naglaho. Pagkatapos nito, bumaba mula sa kisame ang Demon King. Tumayo si Kyle para harapin ito, ginawang lakas ang kanyang galit, at sumugod habang sinasalag ang mga orb na ibinato ng kalaban. Pero wala pa rin siyang nagawang pinsala dahil protektado ang Demon King ng makapal na mana. Napilitang umatras si Kyle dahil sa walang awang pag-atake ng kalaban at nagtago siya sa likod ng haligi. Pero ginamit ng Demon King ang Void Orb para kainin ang mismong haligi, kaya wala nang matataguan si Kyle. Tinamaan siyang muli ng mga orb at sugatang-sugatan. Sa puntong iyon, tinanong niya ang AI chatbot na nasa magic stone ng kanyang espada tungkol sa kakaibang atake kanina. Sinabi ng upgraded version ni Alexa na iyon ay isang unblockable high-tier magic na kayang sirain ang kahit anong tamaan nito. Napagtanto ni Kyle na wala siyang panalo kung hindi siya handang isugal ang sarili niyang buhay. Kaya inutusan niya si Alexa na ilabas ang buong kapangyarihan ng gemstone. Sumunod si Alexa, at bumalat si Kyle ng isang maliwanag na aura na kusa nang nagtataboy ng lahat ng atake mula sa Demon King. Mabilis siyang sumugod, winasak ang espada ng Demon King, at tinaga ito sa dibdib. Pero gumanti ang Demon King at tumama rin ng malubhang sugat kay Kyle. Kahit sugatan, patuloy pa rin siyang sumugod hanggang sa tuluyang mabasag ang Magic Stone at ang kanyang espada.
Pero sapat na ang ginawa ni Kyle upang tuluyang mawasak ang Demon King, na sumabog at naging mga itim na balahibo. Akala ni Kyle ay tapos na ang lahat at maaari na siyang mamatay ng payapa. Naalala niya kung paanong nawala na ang lahat ng gusto niyang protektahan, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at maging ang babaeng minahal niya. Bumagsak siya sa lupa, pero may isang itim na balahibo ang bumagsak sa tabi niya at agad na naglaho. Sa susunod na sandali, nagliwanag bigla ang magic gemstone. Tumayo si Kyle at napagtantong kung mawalan ng kontrol ang kristal, maaaring magdulot ito ng matinding kapahamakan. Kahit halos di na makalakad ng maayos, pinilit niyang lumapit dito. Nang mahawakan niya ito, isang magic circle ang biglang lumitaw sa paligid niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang sarili sa kanyang kwarto, buo pa rin ang kanyang bayan at walang nangyaring trahedya. Nagsimula siyang umiyak, akala niya ay isang panaginip ito bago siya tuluyang magpaalam sa mundo. Pero biglang dumating ang kababata niyang si Liz upang gisingin siya. Nabahala si Liz nang makita si Kyle na umiiyak, pero hindi niya mapigilan ang emosyon sa muling pagkikita nila kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Namula si Liz sa hiya, lalo na nang ang kamay ni Kyle ay napadako sa hindi nararapat, dahil iniisip pa rin ni Kyle na panaginip lang ito. Nawalan siya ng balanse at nauwi sa pagkatumba sa ibabaw ni Liz na nakahiga sa kama. Sobra na ito para kay Liz, kaya ibinato niya si Kyle palayo at binigyan ng suntok na halos ikawasak ng tadyang niya. Humahango sa sakit si Kyle habang sumisigaw si Liz na dapat ay inilibre muna siya sa hapunan bago sumubok ng ganyang bagay, sabay takbo palabas ng kwarto. Doon lang napagtanto ni Kyle na nakakaramdam siya ng sakit, ibig sabihin, hindi ito panaginip. Bigla rin niyang napansin na nasa kanya pa rin ang pulang kristal mula sa kastilyo ng Demon King, at napaisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Napansin din niyang bata pa ang itsura niya at wala ni isang sugat sa katawan, kaya lalo siyang nalito. Pero unti-unti niyang iniisip na baka nga bumalik siya sa nakaraan. Agad niya itong pinawalang bahala dahil sa palagay niya, kung totoo ang time travel, sana may nagpakita na sa party ni Stephen Hawking. Bigla siyang natauhan sa gutom at nagulat na lang nang makita ang isang masarap at engranding almusal na nakahain sa harap niya. Alam ni Kyle na si Liz ang nagluto ng pagkain dahil ni Shani ang kanyang ina ay marunong magluto, kaya labis siyang nagpapasalamat na andyan si Liz para sa kanya. Dahil unang beses niyang makakain ng masarap na lutong bahay matapos ang napakahabang panahon, hindi niya napigil ang mapakain ng sobra at naubos ang lahat ng pagkain. Pagdating ng matalik niyang kaibigan na si Theron, nagulat ito sa nakita at tinanong siya kung nag-eensayo ba siyang talunin si Luffy sa isang eating competition. Nalungkot si Theron dahil gusto rin sana niyang matikman ang masarap na pagkain. Biglang tinanong ni Kyle kung anong petsa na, at nang malaman niyang buwan ng Mayo taong 2823 pa lang, nanlaki ang mata niya, ibig sabihin ay totoo nga, bumalik siya sa nakaraan. Pinaalala naman ni Theron sa kanya na kaarawan niya ngayon, at handa na siyang patawarin si Kyle sa pag-ubos ng pagkain bilang regalo niya rito. Napagpasyahan ni Theron na magmakaawa kay Liz na ipagluto siya, habang si Kyle naman ay nagdesisyong humingi ng kasagutan mula sa pinakamatalinong taong kilala niya. Pumunta siya sa storage room sa tabi ng bahay nila at bumaba sa basement na ginawang mini library ng kanyang ina. Pagkakita pa lang niya rito, bigla siyang binalikan ng trauma, naalala niya ang imahe ng kanyang ina noong namatay ito sa dati niyang timeline. Pero agad siyang natauhan nang kinausap siya nito, sinabi ni Kyle sa kanyang ina na may tanong siya tungkol sa magic. Bilang isa sa iilang archmages sa buong bansa, halos wala nang ibang mas higit pa sa kaalaman ng kanyang ina pagdating sa mahika. Natuwa ito sa tanong ng anak, at saka diretso nang nagtanong si Kyle kung may spell bang kayang magbalik sa nakaraan. Ipinaliwanag ng kanyang ina na meron mang mga spell na may kinalaman sa oras, pero halos imposibleng magamit ang mga ito dahil sa sobrang dami ng mana na kailangan. Kahit pa raw ang pinakadakilang mago sa kasaysayan ay hindi nagawang ibalik ang oras kahit isang segundo lang. Tinanong ni Kyle kung posible ba ito kung gagamit ng magic tool na maaaring mag-imbak ng mana. Sagot ng kanyang ina, maganda raw ang ideya, pero aabutin ng mahigit 1,000 taon bago makalap ang ganoong karaming mana. Muling nagtanong si Kyle, paano naman kung gamitin ang Forbidden Right para gawing magic power ang life force ng mga tao? Natahimik ang kanyang ina at pinag-isipan ito ng malalim. Ayon sa kanya,
hindi pa rin ito magiging sapat, kailangan pa rin isakripisyo ang kalahati ng populasyon ng buong kontinente para lang makabuo ng ganoong kalaking mana. At sa ibabaw pa nito, wala pang umiiral na magic tool na kayang mag-imbak ng ganoong kalaking mana. Gayunpaman, may isang natatanging bagay na posibleng solusyon. Kinuha ng ina ni Kyle ang isang lumang libro at ikinwento sa kanya ang tungkol sa puso ng isang maalamat na Divine Dragon na minsang ginamit ng sinaunang kaharian ng Mahika na tinatawag na Zarls upang umasenso. Ngunit nang maubos ang kapangyarihan ng Dragon's Heart, bumagsak ang kaharian dahil hindi nila kinaya ang pagkawala ng lakas nito. Ayon sa kanyang ina, ang Dragon's Heart ay may kakayahang mag-imbak ng sapat na magic o mana upang makapaglakbay pabalik sa nakaraan, pero nawala ito mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, kasabay ng pagbagsak ng kaharian. Naniniwala siyang posibleng nahanap na ito ng mga demonyo, isang bagay na alam ni Kyle na totoo, pero hindi niya maaaring ipagtapat. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Kyle sa kanyang paboritong lugar kung saan tanaw ang buong bayan, nag-iisip kung bakit nag-iipon ng mana ang Demon King para makabalik din sa nakaraan. Habang nag-iisa siya roon, dumating si Liz na halatang galit pa rin tungkol sa nangyari kaninang umaga. Lumuhad si Kyle at humingi ng paumanhin, paliwanag niya ay naapektuhan lang siya ng isang masamang panaginip. Naunawaan ni Liz na tungkol ito sa pagkamatay niya, kaya napatawad niya si Kyle. Binati rin niya ito ng happy birthday, at bigla namang binalikan si Kyle ng alaala ng paglusob ng Demon Army, na nagsimula sa mismong bayan nila dahil nasa border region sila. Nasunog ang buong bayan, pinatay ang lahat ng tao, at doon niya tuluyang nawala si Liz. Noon, ipinangako niyang maghihiganti, pero sa pagkakataong ito, pinili niyang protektahan si Liz at ang lahat ng mahal niya sa buhay. Buong tapang niyang sinabi na babaguhin niya ang kapalaran niya, at ang kapalaran ng buong mundo, anumang mangyari. Nang gabing iyon, sinulat ni Kyle ang lahat ng mahahalagang kaganapang alam niyang malapit nang mangyari para makapaghanda siya. Ngunit alam niyang hindi pa rin iyon sapat, naisip niyang dapat siyang magsimula sa muling pagbabalik sa kanyang training, kaya nagtungo siya sa gubat upang suriin ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Una niyang ginawa ay lumikha ng malinaw na mental image ng Demon King at sinubukang labanan ang alaala niya rito. Ang Demon King ay tila naging isang imaginary final boss, pero ramdam ni Kyle ang bigat ng bawat atake nito sa tuwing tinatangka niyang sagupain gamit ang espada. Hindi niya makasabay ang mabilis at malalakas na galaw ng kalaban, dahil halatang matagal nang hindi nasasanay ang kanyang katawan. Dahil dito, nagpasya si Kyle na palakasin ang sarili gamit ang magic para makabawi. Gumamit siya ng mga spell para mapabilis ang kanyang kilos at mapahusay ang kanyang liksi, at agad niyang napansin na mas epektibo na ngayon ang mga spell niya. Hindi na siya nag-isip pa ng malalim at agad siyang sumugod patungo sa imahe ng Demon Lord. Sa una, parang stormtrooper ito na puro mintis ang mga atake, pero bigla nitong tinamaan si Kyle ng isang hindi inaasahang headshot. Bumagsak si Kyle sa lupa at napagtantong kahit may dagdag na magic, hindi pa rin sapat ang lakas ng kanyang katawan para makasabay sa mga kasanayan ng kalaban. Kailangan pa niyang magsikap kung gusto niyang baguhin ang kinabukasan. Habang hinihingal siya sa lupa, lihim siyang pinagmamasdan ni Liz at Theron mula sa likod ng mga palumpong. Nagtataka kung ano ang nagyayari sa kanya, dahil 3 araw lang ang nakakalipas, si Kyle na kilala nila ay matagal nang sumuko kung nasa ganoong sitwasyon. Sa oras na iyon, dumating si Ayla, ang ina ni Theron. Pagkatapos niyang makipagkumustahan kina Liz at Theron, tinanong niya kung anong nangyayari kay Kyle, dahil mukha raw itong nagsasanay para labanan ng isang sobrang bilis at lakas na kalaban. Sabi ni Liz, hindi rin siya sigurado dahil ilang araw pa lang ang nakalipas, sobrang lungkot at parang walang gana si Kyle, at si Theron ay sumang-ayon dito. Ayon naman kay Ayla, kung bigla raw naging sobrang motivated ang isang lalaki, iisa lang daw ang dahilan niyan, babae. Nagulat at halos mabigla si Liz sa narinig niya, at dahil sa halatang pagseselos nito, bawi agad si Ayla sa sinabi niya, sabay sabing kung may babae mang nakaabot kay Kyle ng second base, siguradong si Liz lang yun. Hindi lang ito agad naintindihan ni Liz, pero dahil sa selos, diretsong lumapit siya kay Kyle at hinablat ang kwelyo nito. Galit siyang nagtanong kung sino raw bang babae ang niloloko nito habang niyugyug si Kyle ng malakas. Sa bandang huli, nasuka si Kyle ng almusal niyang puro salad base sa kulay. Makalipas ito,
nagluto si Liz ng masarap na tanghalian bilang paghingi ng tawad sa kanyang pagseselos, at natuwa ang lahat sa inihain niya. Nang magkakasama na silang lahat, naisipan ni Kyle na itanong kung sino ang may sapat na impluwensya para makuha ang atensyon ng maraming bansa. Sabi ni Theron, ang isang hari ay siguradong kaya iyon. Ayon naman sa ina ni Kyle, ang pinakamataas na pari ng Earth Goddess ay may matinding impluwensya rin. Pag-isip naman ni Ayla, naaalala niya si Hero Randolph, ang bayani na tinalo ang Demon King 300 taon na ang nakalipas, at ayon sa kanya, mataas ang respeto ng lahat ng humanoid species sa kanya at makikinig ang lahat sa kanya. Ngayon na nakuha na ni Kyle ang sagot tungkol sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong kontinente, napagtanto niyang hindi niya kayang maging isang hari o mataas na pari sa loob ng 2 taon, pero maaari siyang maging isang bayani, at sa ganitong paraan, makukumbinsi niya ang mga tao na maghanda para sa nalalapit na digmaan. Kinagabihan, nag-aaral si Kyle ng mag-isa sa kanyang kwarto. Nang dumating si Theron, nagulat siya sa dami ng librong nakapaligid kay Kyle at tinanong kung sigurado ba talaga ito sa pagiging isang hero. Sagot ni Kyle, determinado siyang pagsikapan ito at tinanong si Theron kung may maipapayo ba ito para makatulong. Ang sagot lang ni Theron ay simple, pumunta at patayin ang Demon Lord, siguradong tatawagin siyang hero pagkatapos noon. Pero ipinaalala ni Kyle na si Loki ang totoong end goal. Sabi naman ni Theron, kailangan muna ng isang hero ang lakas para kilalanin siya. Ngunit naniniwala si Kyle na mas mahalaga ang pera. Ipinaliwanag niya na kahit hindi tumatanggap ng gantimpala ang isang tunay na hero para sa pagtulong, kailangan pa rin niya ng pera para sa biyahe at para mapanatili ang kagamitan niya. Naiintindihan ni Theron ang punto niya, at sinabi pa ni Kyle na ang susunod na kailangan ng isang hero ay koneksyon sa mga mayayaman at makapangyarihang tao. Ang ikatlong bagay na mahalaga ay swerte, dahil ayon kay Kyle, ang mga taong nasa tamang lugar sa tamang oras lang ang nagkakaroon ng pagkakataong umangat at maging isang hero. Ipinahayag niya na handa siyang gawin ang lahat para maging isang bayani. Pero sagot ni Theron, hindi yun ang linyang sasabihin ng isang tunay na hero. Pakiramdam niya, hindi talaga gustong maging hero ni Kyle, parang stepping stone lang ito papunta sa mas malalim na layunin. Inamin ni Kyle na tama siya, pero hiningi pa rin niya ang tiwala ni Theron para sa plano niya. Binati siya ni Theron ng good luck, pero ang totoo, plano ni Kyle na isama rin siya sa plano niya balang araw. Muli siyang bumalik sa pagplano ng kanyang strategy para makuha ang 3 bagay na kailangan niya, pera, koneksyon, at swerte. Di nagtagal, sinabi niya kay Ayla, na isa ring guro niya, na aalis siya para sa isang paglalakbay. Ayon kay Ayla, maganda ang plano niyang iyon, at agad na iminungkahing isama rin niya si Theron. Yun talaga ang plano ni Kyle simula't simula, habang nagpapasalamat siya sa Muscle Mommy sa pagbibigay ng permiso. Agad namang nagtanong si Theron kung wala man lang ba magtatanong kung pumapayag ba siya. Pagkatapos noon, sinabi ni Kyle kay Liz ang plano niyang umalis at maglakbay papunta sa capital at sa mga lugar pa sa labas nito. Bago pa man makapagsalita si Liz, agad nang nilinaw ni Kyle na kahit anong pakiusap niya, hindi niya ito isasama sa paglalakbay. Nagalit si Liz nang malaman niyang isasama si Theron pero hindi siya, kahit na pareho lang silang nagsasanay at malakas din naman siya. Sabi ni Kyle, brothers before hoes, sabay paliwanag na gusto lang niyang manatili si Liz sa ligtas na lugar dahil delikado ang magiging biyahe niya. Sisigot pa sana si Liz pero bigla siyang hinalikan ni Kyle, dahilan para tuluyan siyang mawalan ng masasabi. Nangako si Kyle na kapag siya'y bumalik, si Liz ang unang tao na gusto niyang makita. Hindi na nakapagsalita si Liz at sa halip ay pinakiusapan siya na ay pangako na babalik siyang ligtas. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa palengke para mamili ng mga kailangan bago umalis si Kyle. Habang namimili, napansin ni Liz ang isang magandang elf sa di kalayuan. Nang makita ni Kyle ang side profile ng babae, agad niyang nakilala si Oza at naglakad palapit dito, hindi pinapansin si Liz. Paglapit niya kay Oza, naalala niya ang mga sandali nila sa nakaraang buhay, lalo na nung si Oza na ang naging mahal niya matapos niyang mawala si Liz. Naalala niya ang isang pribadong usapan nila kung saan sinabi ni Oza na tawagin siya sa tunay niyang pangalan kapag silang dalawa lang. Pero sa pagkasabik, aksidenteng nabanggit ni Kyle ang totoong pangalan ni Oza sa harap ng maraming tao.
Nabigla ang elf na kadalasang kinikilala bilang Oza dahil ngayon pa lang sila nagkikita ni Kyle, sa paniniwala niya. Agad siyang naghanda na bunutin ang kanyang sandata, pero nataranta si Kyle nang ma-realize ang kanyang pagkakamali. Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan, at mabilis siyang gumamit ng spell para patulugin ito gamit ang kaalaman niya sa tunay na pangalan ng dalaga. Nawalan ng malay si Oza at napayakap siya kay Kyle habang iniisip nito kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pagkagising ni Oza, mas lalo siyang nataranta dahil may mas malaki pa siyang problema. Nasa likuran niya si Liz, galit na galit at puno ng selos, matapos siyang mahuling nangaliwa ilang oras lang matapos ang kanilang unang halik. Sinubukang magpaliwanag ni Kyle, pero hindi na siya pinakinggan ni Liz. Galit itong nagdeklara na sasama siya sa paglalakbay para siguraduhing hindi siya makakagawa ng kalokohan habang siya'y naghihintay. Samantala, nagkamalay na si Oze sa bahay ni Kyle at halos patayin na siya sa galit. Galit na galit niyang tinanong kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan, dahil tanging siya at ang kanyang mga magulang lang ang nakakaalam nito. Hindi maipaliwanag ni Kyle kay Oza na siya mismo ang magbibigay ng kanyang tunay na pangalan makalipas ang 4 na taon, kapag sila ay na-in-love sa isa't isa. Kaya ang sabi na lang niya ay ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang panahon. Hindi kontento si Oze sa ganoong sagot, kaya iminungkahi ni Kyle na pumirma sila ng isang application of contract na magbabawal sa kanya na gamitin ang tunay na pangalan ni Oze sa masasamang layunin. Nagulat si Oza dahil ang ganitong klase ng kontrata ay hindi alam ng karaniwang tao. Tinanong niya si Kyle kung seryoso ito, dahil kapag nilabag niya ang kontrata, tiyak na mamamatay siya. Seryoso ang sagot ni Kyle at handa na raw siyang lumagda sa kontrata agad-agad. Ngunit ipinaliwanag ni Oza na magagawa lang ang kontratang iyon sa gabi ng kabilugan ng buwan, na ilang araw pa mula ngayon. Kaya sinabi niya na mananatili muna siya sa bayan hanggang sa araw na iyon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Kyle na aalis na siya kinabukasan para sa kanyang paglalakbay. Dahil dito, napilitan si Oza na sumama sa kanya, at syempre, hindi rin nagpahuli si Liz na sumama rin upang siguraduhing hindi maaga ng isang elf ang kanyang lalaki. Kinaumagahan, habang naghahanda na sina Kyle at ang kanyang grupo sa pag-alis, naging emosyonal ang kanyang ina at naroon din ang ama niya, na halos hindi niya makilala dahil bihira niya itong makita. Pagkatapos ng pamamaalam, nagsimula na silang 4 sa kanilang paglalakbay. At habang naglalakad, unti-unti nang napapayag ni Kyle si Oza na sumama sa kanyang party. Ipinahayag ni Kyle na pupunta sila sa capital, pero ang unang destinasyon nila ay ang Sunward Mountains kung saan matatagpuan ang dungeon ng maalamat na Magic Queen. Ayon kay Theron, alamat lang iyon, pero agad na inilabas ni Kyle ang isang mapa ng dungeon at sinabing totoo ang dungeon, at mismong nakaturo pa sa mapa ang lokasyon ng treasure room. Parehong naawa sina Theron at Liz kay Kyle, iniisip na baka na-scam siya at nabigyan ng peking mapa. Naiintindihan naman ni Kyle kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Pero nang tumingin si Oze sa mapa at sinabi niyang ito ay gawa sa balat ng World Tree gamit ang teknolohiyang matagal nang nawawala sa loob ng 2,000 taon, agad na naniwala sina Theron at Liz, at naiinis si Kyle dahil mas pinaniwalaan agad si Oze kaysa sa kanya. Ngunit napansin nila na napakalayo ng treasure room at tiyak na matagal bago ito marating. Kaya sabi ni Kyle, wala silang dapat ipag-alala dahil may plano siya, at ang plano niya ay simple lang, maghukay ng tunnel papunta direkta sa treasure room para mas mapabilis ang pagdating nila roon. Habang abala sina Kyle at Theron sa paghuhukay, naging taskmaster naman si Oza, na walang tigil sa pag-uutos kung paano nila dapat gawin ng maayos ang trabaho. Sa gabi, habang nagpapahinga ang dalawa, nakahanda na ang hapunan na inihanda ni Liz, gamit ang karne ng oso na siya mismo ang pumatay gamit lang ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang araw ng paghuhukay, malapit na silang makarating sa treasure room. Pero nang makita ni Oza na mag-isa si Kyle, sinamantala niya ang pagkakataon para makipag-usap ng masinsinan. Gusto niyang malaman kung bakit gustong-gusto ni Kyle maging isang bayani, at kung may kaugnayan ba ito sa dahilan kung bakit alam niya ang tunay niyang pangalan. Habang iniisip ni Kyle kung sasabihin ba niya ang totoo, bigla niyang nataman ang dulo ng pader at nabuksan ang daan papunta sa treasure room, dahilan para maputol ang usapan nila. Agad niyang sinabi kay Oza na tawagin na sina Theron at Liz. Sabay-sabay silang pumasok sa treasure room at agad namang nawalan ng katinoan si Theron sa tuwa,
tumalon siya sa tambak ng ginto at nagsimulang sumigaw na parang baliw. Binalaan naman ni Kyle ang mga babae na huwag siyang tularan. Pagkatapos noon, sinamantala ni Kyle ang pagkakataon at palihim na tumakbo papunta sa isang lihim na silid kung saan naroon ang tunay na kayamanan, ang espada na ginamit niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang harapan, lumitaw ang espada sa anyo ng isang simpleng espiritu, na pinuri siya sa pagdaig sa maraming pagsubok at sa pagdating niya roon ng ligtas. Pero agad siyang pinatahimik ni Kyle, sabay sabing baka marinig siya ng mga kaibigan niya. Galit na bumwelta ang espiritu, sabay sabing dapat daw ay inilibre muna siya sa hapunan bago maging sweet. Tinanong pa nito kung alam ba talaga ni Kyle kung sino siya, pero muli niya itong pinatahimik. Sinabi niyang alam niyang siya ay isang sandatang nilikha mismo ng Magic Queen na si Celonia, na namuno sa Magic Kingdom ng Zorls noong kasagsagan nito. Alam din niyang taglay ng espadang ito ang bahagi ng kaalaman at kamalayan ng Reyna. Nagtaka ang espada kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon, pero sagot ni Kyle ay ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang panahon. Sa ngayon, kailangan daw niyang magmadali para harapin ang huling hamon. Sumang-ayon ang espiritu at bumalik sa loob ng gemstone sa hawakan ng espada. Pagkapulot ni Kyle sa espada, bigla namang ginamit ng espiritu ang kanyang kakayahan para silipin ang isipan ni Kyle. Nabasa niya ang lahat ng alaala mula sa nakaraang buhay nito, at bigla siyang muling lumitaw sa anyong tao, naguguluhan, sabay tanong kung totoo nga ba ang lahat ng iyon. Kinumpirma ni Kyle na totoo ang lahat ng iyon at hawak niya ngayon ang puso ng isang divine dragon. Hindi makapaniwala si Celonia, sa kanyang anyong lowly spirit, na totoo palang posible ang time travel magic. Ngunit biglang dumating ang mga kaibigan ni Kyle na naghahanap sa kanya. Agad niyang sinabi kay Celonia na makisama sa palabas dahil ayaw pa niyang ipaalam sa kanila ang tungkol sa nakaraan, at bagaman may pag-aalinlangan, pumayag ito. Nang dumating si Liz at ang iba pa, nagsimulang sumigaw si Kyle na nakakuha siya ng isang legendary intelligent sword na ang pangalan ay Celonia. Sa ganoong paraan, naging bahagi na rin si Celonia ng kanilang grupo. Habang kumakain siya ng cookies na inihurno ni Liz, sinagot ni Celonia, na tinatawag na ngayon na Seal, ang mga tanong ng mga kaibigan ni Kyle. Ipinahayag niyang siya ay bahagi ng dating Magic Queen na si Celonia, at naiwan siya sa loob ng espada upang husgahan ang sinumang tatangkang kunin ang kayamanan nito. Sinabi rin niya na kung hindi naging karapat-dapat si Kyle, sana ay na-activate ang final trap na sisira sa buong dungeon at papatay sa lahat ng nasa loob. Pero dahil pinatunayan ni Kyle ang kanyang sarili, pinayagan siyang gamitin ang espada pansamantala. Ibinigay din ni Seal sa kanya ang isang magic bag na konektado sa treasure room upang makakuha siya ng kahit anong halaga na kailangan niya. Matapos nito, nagtungo sila sa capital city. Sabi ni Kyle, ngayong may pera na sila, dapat silang bumili ng mga dekalidad na gamit, kaya agad siyang nagtungo sa pinakasikat na weapon shop sa lungsod. Malamig siyang sinalubong ng receptionist at tinanong kung may referral ba siya mula sa kanilang established customers. Bigla niyang naalala na medyo eksklusibo nga ang shop na ito, at kailangang magdeposito muna ang mga bagong customer. Sinabi ng receptionist na 10,000 coins bawat isa ang bayad, kaya agad namang iniabot ni Kyle ang 5 Zorls coins na sapat na para sa lahat nilang magkakaibigan. Agad silang pinapasok at sinalubong ng mismong may-ari ng shop na si Fezba. Pagkapasok pa lang nila, agad na kinilala ni Seal ang ilan sa mga sandata na gawa ng isang kilalang panday noong kapanahunan niya. Agad siyang nagkwento na kilala niya ito at para sa kanya, hindi naman daw ganoon kagaling ang Smith. Mabilis siyang pinatigil ni Kyle, sabay sabing, imaginative, lang talaga ang kasama nila. Para matigil ang bibig ni Seal, binigyan na lang siya ng merienda bilang panlibang. Pumunta si Kyle upang makita ang pinakamagandang armor na meron ng shop. Ipinakita sa kanya ni Fezba ang isang armor na gawa mula sa dragon leather at phoenix feathers, sabay paliwanag kung gaano ito kamahal dahil sa bihirang mga materyales. Pero hindi na nagdalawang isip si Kyle at binili agad ito nang hindi na tumatawad. Sinabihan din niya ang kanyang mga kasama na bilhin na ang lahat ng kailangan nila para sa paglalakbay. Agad namili si Liz ng isang pares ng gauntlets, habang si Oza naman ay bumili ng amulet na may spirit stone. Si Theron ay bumili rin ng armor, pero pagkatapos nito ay sinimulan niyang ligawan ang receptionist, na agad namang tumakbo palayo sa pag-aakalang isa siyang creep. Pagkatapos noon,
Tinanong ni Kyle si Fezba kung meron silang magic stones, at ipinakita sa kanya ang isa na may nakaimbak na explosion magic. Kinuha ito ni Kyle at humingi pa ng magic stone na magiging epektibo laban sa mga reptile-like monsters. Inilabas ng shopkeeper ang isang blizzard magic stone, at sinabi ni Kyle na bibilhin niya ang lahat ng stock nito pati na rin ang bawat bote ng healing potion na meron sila. Habang dumarami ang laman ng cart ni Kyle, lalong ni-pressure si Fezba, at nang makita niya ang buong bayad sa harap niya, halos matuliro siya sa gulat. Pagkatapos ng shopping spree, nag-alala si Theron na baka may masamang chismis na lumabas tungkol sa kanila, pero sagot ni Kyle, aalis na sila sa capital kinabukasan kaya wala nang saysay ang mga chismis. Nataranta si Theron sa narinig, at agad na nagdesisyong pumunta sa mga bar para makapick up ng babae, habang sina Liz at Oza naman ay nagplano na mamasyal sa lungsod. Gusto rin sanang kumain ng maraming snacks si Seal, pero pinigilan siya ni Kyle dahil may mahalaga silang kailangang pag-usapan ng pribado. Pagdating nila sa isang hotel room, tinanong ni Kyle kung posible ba talagang mabago ang hinaharap. Ipinaliwanag ni Seal ang teorya na posibleng ibang universe ang napuntahan ni Kyle nang bumalik siya sa nakaraan. Ayon sa kanya, hindi magiging eksaktong kapareho ang hinaharap, pero ang malalaking kaganapan tulad ng Great Demonic Invasion na magaganap makalipas ang 3 taon ay mananatili pa rin. Gayunman, maaaring mabago ang hinaharap kung magsusumikap sila, at sapat na iyon para kay Kyle. Bigla niyang naisip na kung dala niya ang puso ng Divine Dragon mula sa kanyang nakaraang mundo, dapat ay nasa Demon King pa rin ang bersyon nito sa mundo ngayon. Narinig ni Seal ang kanyang pag-aalala at sinabi niyang meron siyang teorya tungkol doon. Sinabi ni Seal na ang pinakatabo at ipinagbabawal na spell ay ang pagsasanib ng kaluluwa o soul fusion upang mapalakas ang magic power, at kahit noong kapanahunan niya, sinubukan nilang pag-aralan ito ngunit bigo silang lahat. Tinanong niya si Kyle kung naisip na ba niya kung ano ang nangyari sa kaluluwa ng Kyle ng mundong ito, dahil malinaw na nagmula siya sa ibang mundo. Bigla niyang napagtanto na ang kaluluwa niya ay nagsanib sa kaluluwa ng Kyle ng mundong ito. Ayon kay Seal, nakamit niya ang soul fusion na kahit ang pinakamagagaling na researchers ng kanilang imperyo ay hindi nagawang isakatuparan. Naalala ni Kyle na masyadong ang tumaas ang kanyang magic power noon, at ngayon ay nagkakaroon na ng saysay ang lahat ng iyon sa kanya. Tinanong niya si Seal kung may mga side effect ba ang soul fusion, pero sagot nito, wala pang ibang nakagawa nito kaya walang nakakaalam. Kinagabihan, magkasamang nasa iisang kwarto sina Liz at Oza. Maagang natulog si Liz habang ang elf body naman ay nasa labas, naliligo sa liwanag ng buwan habang umiinom ng alak. Habang nakatanaw sa kalangitan, iniisip niyang mas naging maganda pa ang maikling paglalakbay na ito kaysa sa inaasahan niya. Pero sa bandang huli, natutok pa rin ang kanyang isip kay Kyle. Napansin niyang ngumingiti siya habang iniisip ito, ngunit bigla niyang naalala na ngayong gabi pala dapat gawin ang isang espesyal na seremonya dahil kabilugan ng buwan. Samantala, si Kyle naman ay nasa kagubatan, humihinga ng malalim matapos ang isang matinding training session. Nakipag-usap siya kay Seal tungkol sa kung gaano kaganda at kapangyarihan ang espadang hawak niya ngayon, at kung paano walang-wala ang mga ibang mithril swords na ginamit niya noon kumpara rito. Sagot ni Seal, ang espada ay hindi gawa sa mithril. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang dumating si Oza na tumatakbo. Tinanong siya ni Kyle kung bakit siya nagmamadali, at agad siyang pinaalalahanan ni Oza na ngayong gabi ang kailangang gawin nilang application of contract upang maprotektahan ang kanyang tunay na pangalan. Doon lang din naalala ni Kyle ang tungkol dito, at sinabing baka pwedeng ipagpaliban muna dahil pagod na siya. Pero sagot ni Oza, hindi nila maaaring ipagpaliban ito ng isang buong buwan pa, dahil nakataya ang kanyang totoong pangalan. Napilitan si Kyle na pumayag, kaya nagsimulang gumuhit si Oza ng isang komplikadong magic circle sa lupa. Ang ritual na ito ay karaniwang ginagawa ng dalawang elf kapag ikinakasal, isang seremonya kung saan ibinibigay nila sa isa't isa ang kanilang tunay na pangalan bilang simbolo ng pangakong magsasama habang buhay. Nang marinig ni Oza ang mungkahi ni Kyle, hindi niya mapigil ang kabahan at kiligin. Hindi pa rin siya makapaniwalang gagawa siya ng isang ritual ng kasal kasama ang isang taong kakakilala niya lang isang buwan pa lang ang nakakalipas. Pagkatapos niyang matapos ang pagguhit ng magic circle, ginaising niya si Kyle at sinabing pumasok na ito sa loob. Pagkatapos nito, inactivate na niya ang magic circle para sa application of contract.
Naalala ni Kyle ang huling beses na ginawa nila ito. Tinanong ni Oza kung nangangako ba siyang hindi niya ibabahagi ang tunay niyang pangalan o gagamitin ito sa masama. Agad namang sumagot si Kyle ng oo. Sabi ni Oza, kumpleto na raw ang kontrata, pero biglang naalala ni Kyle na dati silang naghalikan matapos ang ritual, kaya bigla niyang hinalikan si Oza. Sandali munang na-enjoy ni Oza ang halik, pero agad din siyang nagulat at namula sa hiya. Tinulak niya si Kyle palayo, tinawag siyang molester, at galit na tinanong kung paano siya naglakas loob na halikan siya. Paliwanag ni Kyle, akala niya bahagi iyon ng ritual, pang-seal ng kontrata, pero sabi ni Oza, sa kasal lang ginagawa ang ganoon. Medyo kabado, sinubukang ayusin ni Kyle ang sitwasyon at sinabing isa lang iyong hindi sinasadyang insidente, pero doon na tuluyang napuno si Oza at inatake siya gamit ang fire magic. Kinabukasan, parehong puyat sina Kyle at Oza dahil sa kaguluhan kagabi, habang si Theron naman ay antok na antok dahil buong gabi raw siyang nanligaw ng mga babae pero lahat ay tumanggi sa kanya. Hindi siya pinansin ni Kyle at binalingan si Oza. Tinanong kung sasama pa rin ba siya sa kanilang paglalakbay kahit tapos na ang kontrata. Sagot ni Oza, wala siyang choice dahil hindi pa rin sinasabi ni Kyle kung paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan. Masaya si Kyle sa narinig, pero agad siyang binalik sa katotohanan ni Liz, na tinanong kung bakit sila patungo sa lungsod ng Arkhen. Nataranta si Kyle dahil hindi niya pwedeng sabihin ang totoo, kaya sinisi niya si Seal, sinabing may kakayahan daw itong manghula at inirekomendang pumunta sila sa Arkhen. Di nagtagal, narating nila ang lungsod at sakto namang naroon din si Prinsesa Malena ng Zergus Empire para sa isang opisyal na pagbisita. Nagtipon-tipon ang mga tao para makita siya, at sumali rin sina Kyle at ang kanyang grupo sa gitna ng crowd. Habang pinapalakpakan ng lahat si Malena dahil sa kanyang kabaitan at ganda, napako naman ang atensyon ni Kyle sa bodyguard nitong si Zentos, na dati niyang matalik na kaibigan sa kanyang nakaraang buhay. Napansin din ni Zentos na tinititigan siya ni Kyle, pero hindi siya gumawa ng kahit anong aksyon sa mga sandaling iyon. Samantala, tinanong ni Seal si Kyle kung ito ba ang prinsesang binanggit niya dati, at kinumpirma niya na si Princess Milia nga iyon, na, ayon sa kanya, ay mamamatay makalipas ang 2 araw. Kalaunan, pumunta sila sa kwarto nila kung saan ipinaliwanag ni Kyle kay Seal na narito si Milia upang magbigay ng pakikiramay sa mga nayon na sinalakay ng Hydra Monster. Pero 2 araw mula ngayon, habang patungo si Milia sa isa sa mga kalapit na nayon, aatakihin ang grupo niya ng Hydra at mamamatay siya. Habang iniisip ng lahat na ito ay isang trahedyang damapo sa mabait na prinsesa, naniniwala si Kyle na kasalanan ito ni Milia dahil sa kanyang katangahan, dahil hindi niya dapat pinuntahan ang lugar na may halimaw na umatake. Sabi naman ni Seal, posibleng isang assassination attempt din ito. Biglang naalala ni Kyle ang mga bulong-bulungan dati na ang kalahating kapatid ni Milia, si Prince Carines, ang nasa likod ng tangkang pagpatay, kahit na hindi ito napatunayan. Kahit ganoon, may hinala siya sa prinsipe, lalo na't narito rin ito sa lungsod ngayon. Ngunit hindi siya nagpapakita sa publiko dahil isa siyang talunan na hindi lumalabas ng kwarto, parang kayong lahat. Pero para kay Kyle, wala siyang pakialam sa mga dahilan, ang importante sa kanya ay mailigtas ang prinsesa at makilala bilang bayani simula pa lang ng kanyang journey. Ayon sa kanya, kung gusto niyang matawag na hero, kailangan ay maging natural at hindi pilit ang paraan ng kanyang pagsagip. Biglang dumating si Theron sa kwarto at sinabing wala siyang nalaman tungkol sa schedule ni Princess Milia. Tinanong siya ni Kyle kung bakit siya naghahanap ng ganoong impormasyon, at sagot ng hopeless romantic na si Theron, gusto raw niyang iligtas ang prinsesa mula sa kapahamakan at sana'y magkaroon ng sparks of romance sa pagitan nila. Napailing si Kyle sa sarili niya dahil pareho pala sila ng ideya ng medyo slow-witted niyang kaibigan. Sabi ni Theron, mauna raw siya dahil siya ang nag-call dibs kay Malena, pero sagot ni Kyle, marami na siyang babae sa buhay niya at hindi na niya kayang dagdagan pa. Ibinunyag niya na talagang nasa panganib si Milia, at tulad ng dati, ginamit niyang dahilan ang prophecy powers ni Seal. Agad namang naniwala si Theron at buong tapang na nagdeklara na susundan na lang niya si Princess saan man ito magpunta. Sobrang kumpiyansa si Theron sa kakayahan niya pagdating sa pag-stalk ng babae, at umaasa si Kyle na hindi niya masira ang buong plano nila. Kinabukasan, habang paalis na sa bayan ang convoy ni Princess Milia, palihim na nanonood sina Kyle at ang kanyang mga kasama mula sa mga palumpong.
Nagtataka ang mga babae kung paano nila masusundan ang convoy ng prinsesa nang hindi nahahalata, para mailigtas ito mula sa inaasahang panganib. Sabi naman ni Seal, siya na ang bahala, agad siyang nagbago ng anyo at naging isang lawin, ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag niya na bilang isang espiritu mula sa gemstone ng espada ni Kyle, kaya niyang mag-projection gamit ang magic, kaya madali lang para sa kanya ang magbago ng anyo. Lumipad siya sa itaas ng convoy ni Milia at nakikita nila Kyle at ng grupo ang lahat ng nakikita ni Seal sa pamamagitan ng gemstone. Sandali silang na-distract at napunta ang usapan sa kung paano pwedeng gamitin ang abilidad na iyon sa mga kalokohan ng mga manyak. Pero agad silang sinaway ni Seal at sinabing mag-focus dahil nagsisimula ng maging delikado ang sitwasyon. Bigla na lang umatake ang mga driver ng convoy sa mga gwardya. Napagtanto ni Kyle na kailangan na niyang kumilos, nang makarating siya sa convoy, nalampaso na ng mga traidor na driver ang mga bantay at nagsimula na sila ng ritual para mag-summon ng mga halimaw. Nang makita nila si Kyle at ang kanyang grupo, handa silang makipaglaban. Pero ginamit ni Kyle ang isang skill para mapabilis ang kilos niya at mabilis niyang napuruhan ang mga kalaban bago pa sila makaganti. Itinali niya ang mga traidor para maimbestigahan mamaya. Habang abala siya, sinuri naman ni Theron si Milia at nakita niyang buhay pa ito pero walang malay. Sinabi ni Kyle kay Theron na manatili sa tabi ng prinsesa at bantayan ito, pero biglang umatake ang isang hina monster. Mabilis itong pinatay ni Kyle, pero hindi pa tapos ang laban, dahil dumating pa ang buong grupo ng mga hina at pinalibutan ang karwahe. Pinilit ni na Kyle at ng mga babae na labanan ang mga halimaw, pero tinarget ng mga hina ang mga walang malay na gwardya. Tinanong ni Kyle si Theron kung kaya ba nitong imaneho ang karwahe palayo, pero napansin nilang naputol ang mga reins at kailangang atali muli ang mga ito. Habang lumalala na ang sitwasyon, lalo pang tumindi ang tensyon nang maramdaman nilang papalapit na ang Hydra. Batay sa pag-uga ng lupa, alam ni Kyle na ilang sandali lang ay makakarating na ito. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kasama na ang pinakamahalaga ngayon ay mapanatiling ligtas si Princess Milia. Iniutos niya kina Theron at sa mga babae na dalhin si Milia palayo sa lugar habang siya ang may iwan para harapin ang Hydra. Hindi nagustuhan ng mga babae ang ideya. Pero sinigurado ni Kyle na hindi siya basta-basta sumusugod, may pag-asa raw siyang talunin ang halimaw. Nagdesisyong magtiwala si Oza at hinayaang si Kyle na ang humarap sa Hydra. Tinanong siya ni Seal kung sigurado ba siyang kaya niyang talunin mag-isa ang ganoong kalakas na nilalang. Sagot ni Kyle, nakadepende raw ito sa bilang ng mga ulo, dahil habang dumarami ang ulo ng isang Hydra, mas nagiging malakas ito. Kampante siyang kaya niyang patumbahin ng isang Hydra na may 3 ulo. Pero nang humarap na sa kanya ang halimaw, nakalimutan niya lahat ng math na alam niya, ang natatandaan niya lang ay mas marami sa 3 ulo ang nasa harap niya. Para siyang si Loki na muntik nang matakot sa salawal nang makita ang Hydra na may 8 ulo. Pero huli na para tumakbo, kaya nagpasya siyang harapin ito hanggang dulo. Madali niyang naiwasan ang mga paunang atake ng mga ulo ng Hydra. Pero nang magsimula itong huminga ng lason, gumamit siya ng kanyang balabal bilang panangga. Agad namatay ang mga halaman sa paligid, pero salamat sa high quality na armor niya, nanatili siyang ligtas. Kinuha niya ang Blizzard Magic Stone mula sa kanyang bag at ibinato ito sa Hydra, na agad na napatigil sa galaw dahil sa sobrang lamig. Pagkatapos, ginamit niya ang Explosion Magic Stone para makapagdulot ng malaking pinsala at nakabuo ng sugat sa kaliskis ng halimaw. Sumugod agad si Kyle para samantalahin ang mababaw na sugat at muling ginamit ang balabal niya bilang panangga sa panibagong hininga ng lason. Mabilis niyang naputol ang isang ulo ng Hydra, pero halos kasing sayang lang ito ng mga "I'm sorry" na pinadala mo sa ex mo kagabi, dahil agad itong tumubo ulit. Patuloy pa rin si Kyle sa pakikipaglaban gamit ang parehong paulit-ulit na taktika ng pagputol ng mga ulo, kahit alam niyang mabilis lang itong muling tumutubo, at napansin niyang ubos na ang kanyang Blizzard Stones. Sa kabila ng sunod-sunod na atake, parang hindi man lang nanghihina ang Hydra, kaya napilitan si Kyle na gamitin na ang kanyang endgame strategy. Gamit ang super speed skill, sumugod siya papunta sa Hydra habang may nakatagong explosion stone sa kanyang kamay. Dahil hindi sapat ang bilis ng Hydra para makaiwas, madali niyang tinaga ito sa dibdib. Pinalawak niya ang sugat at isiniksik ang ilang activated explosion stones sa loob mismo ng katawan ng Hydra, bago pa siya itapon palayo ng halimaw.
Sa kabila ng matinding pinsalang natamo, nakatayo pa rin si Kyle, kahit halos hindi na siya makatayo ng maayos. Sa puntong iyon, nagsimulang lumapit ng agresibo ang Hydra. Ngunit biglang sabay-sabay na sumabog ang mga explosion stones na isiniksik niya sa loob ng halimaw, na parabang eksena sa isang Indian TV show. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagkahiwa-hiwalay ang katawan ng Hydra sa iba't ibang direksyon. Sabi ni Seal, sana ginawa na lang niya iyon kanina pa para makatipid sa magic stones. Sagot naman ni Kyle, iyon na ang huling barahan niya at hindi raw siya maaaring gumamit ng ganoong delikadong taktika sa lahat ng laban. Pero kahit ganoon, masaya siyang nalampasan niya ang isang napakalakas na kalaban. Samantala, sina Oza at ang iba pa ay matagumpay na rin sa pagpatay sa mga halimaw at agad nilang piniling tulungan si Kyle. Pero sakto namang dumating si Kyle at sinabi sa kanila na mahirap kalabanin ang Hydra, pero hindi raw ito sapat para talunin siya. Natuwa ang mga babae sa narinig, pero ilang segundo lang ay napangiwi sila at sabay sabing nangangamoy sunog na karne ng Hydra si Kyle at kailangan muna nitong maligo bago lumapit sa kanila. Medyo nadismaya si Kyle dahil umaasa siyang papurihan siya ng mga ito, pero wala siyang nagawa kundi maligo na lang. Habang naliligo siya, abala naman si Theron sa pag-aayos ng karwahe at nananatiling walang malay ang prinsesa at ang mga kasamahan nito. Naisip ni Kyle na baka nalasan ang mga ito, kaya agad niyang inutusan ang mga babae na bigyan sila ng antidote. Sa mga sandaling iyon, ibinigay ni Theron kay Kyle ang isang pouch na natagpuan niya malapit sa pinangyarihan. Napagtanto ni Kyle na iyon ang ginamit para mag-summon ng mga halimaw, kaya malinaw na ito ay isang assassination attempt na pinalabas na parang simpleng monster attack. Sa kabilang banda, napag-alaman nga na si Prince Kais talaga ang nasa likod ng plano, at kakutsaba rin niya ang bodyguard ni Malena na si Zentos. Nang matanggap nila ang balitang nabigo ang kanilang plano, agad nagdesisyon si Zentos na magpadala ng panibagong grupo para tapusin ang misyon. Sa kagubatan, bandang hapon na nang unti-unting magkamalay si Milia. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya, pinakalma siya ni Oza at sabi naman ni Milia, akala niya'y hindi na siya madyay gising pa. Tinanong niya kung sina Kyle at ang kanyang mga kasama ba ang nagligtas sa kanya, at agad-agad namang sumingit si Theron at buong yabang na inaangkin ang lahat ng kredito. Isang malakas na suntok mula kay Liz ang agad na nagpatahimik kay Theron, at saka formal na nagpakilala si Kyle kay Malena, sabay sabing sila ay isang grupo ng mga adventurer na naglalakbay at nadaanan lang ang kanyang convoy habang ito ay inaatake kaya agad silang tumulong. Sa oras ding iyon, nagkamalay ang kanyang kasamang maid at agad itong sumingit sa pagitan ni Malena at Kyle, para protektahan ang prinsesa mula sa isang estranghero. Agad namang pinakalma ni Malena ang katulong at sinabing sina Kyle at ang kanyang grupo ang nagligtas sa kanila, kaya maari silang pagkatiwalaan. Tumayo siya upang makita ang nangyayari sa labas, at sinabi ni Kyle na hindi maganda ang itsura ng paligid. Pero hindi ito inalintana ni Malena, pagkalabas niya, tila ibang tao siya. Seryoso niyang sinuri ang mga bangkay ng mga driver at sinabi ni Kyle na sila ang pumatay sa mga gwardya bago siya dumating. Biglang nagsabi si Seal na may paparating na squad ng Royal Knights, at agad itong ibinalita ni Kyle kay Malena. Nataranta si Malena at sinabing kailangan nilang umalis agad dahil kapag nakita sila ng mga Knights, hindi lang siya ang mapapahamak kundi pati sina Kyle at ang kanyang mga kasama. Nagtaka si Kyle kung bakit gugustuhing patayin si Malena ng sarili niyang mga kababayan, at ipinaliwanag nito na ang gustong pumatay sa kanya ay si Zentos. Hindi makapaniwala si Kyle na magagawa ito ni Zentos, pero kumpiyansa si Malena sa kanyang sinasabi. Inutusan niya ang kanyang maid na si Arka na sunugin ang lahat ng katawan sa paligid upang malito ang mga Royal Knights at mapagkamala nilang patay na rin si Malena. Kailangan daw nilang bumili ng oras para makatakas. Pagkatapos, sinabi niyang si Arka na ang magmamaneho ng karwahe at inimbitahan sina Kyle at ang kanyang grupo na sumama para maipaliwanag niya ng maayos ang buong sitwasyon. Ipinahagis din niya sa apoy ang monster summon ng pouch, umaasang makakabawas ito ng oras sa mga knights kung sakaling may sumulpot na halimaw. Sa loob ng karwahe, tinanong ni Kyle si Malena kung totoo bang si Zentos, ang commander ng 2nd Battalion ng Royal Knights, ang mismong gustong pumatay sa kanya. Kumpirmado raw iyon, at dagdag pa ni Malena, kasabwat din ni Zentos ang kalahating kapatid niyang si Prince Kes.
Habang gulat na gulat sina Theron at Oze sa revelasyong may hidwaan sa loob ng pamilya, si Kyle naman ay hindi pa rin makapaniwala na magagawa ito ni Zentos. Pero sabi ni Malena, narinig niya mismo mula sa bibig nito. Ipinaliwanag niya na binigyan siya ng pampatulog sa kanyang inumin, at habang unti-unti siyang nawawala ng malay, malinaw niyang nakita sina Zentos at Kes na nag-uusap tungkol sa plano, na hindi na raw siya gising hanggang kinabukasan, at sa oras na iyon, nasa loob na siya ng tiyan ng halimaw. Alam na ni Malena noon pa na gusto siyang patayin ng kanyang kalahating kapatid, pero inakala niya noon na isa lang itong mahina at duwag na walang kakayahang gawin iyon. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagkampi ni Zentos sa kanya. Ikinwento niya na karaniwan, ang pinipili niyang tagapagbantay ay ang ika-5 batalyon, na binubuo ng mga kababaihan lamang, dahil madalas silang tawagin sa capital para sa mga seremonyas dahil sa kanilang elegante at mariingal na presensya. Dahil nga wala ang ika-5 batalyon, napunta kay Zentos at sa kanyang unit ang responsibilidad na bantayan siya sa biyahe. Hirap pa ring paniwalaan ni Kyle na si Zentos ay kaaway na nila ngayon. Sinabi niya kay Malena na tiyak ay nakapagplano na si Zentos ng panibagong plano matapos mabaigo ang nauna. Sumang-ayon si Malena, at sinabi naman ni Kyle na kung magtagumpay si Zentos sa pagpatay sa prinsesa, ang party nila ang pagbibintangan at lalabas na silang mga kontrabida sa kwento. Napagtanto rin ni Kyle na kaya ibinahagi ni Malena ang lahat ng impormasyon ay dahil alam nitong magiging banta sila kay Zentos, kaya hindi na nila siya pwedeng iwan. Natuwa si Malena sa pagiging matalino ni Kyle at sa kakayahan nitong makita ang totoong dahilan sa likod ng plano niya. Sinabi niya na dapat ay magsama-sama silang mabuhay at lumaban. Nangako rin siyang bibigyan niya ng gantimpala ang grupo ni Kyle kapag nakarating sila ng ligtas sa kapital. Pero sagot ni Kyle, hindi nila kailangan ng pera o posisyon, sapat na ang karangalan at kasikatan bilang bayani. Pagkatapos nito, inilahad ni Malena ang kanilang magiging strategy, nasa panig nila ang oras kung sila ay maghihintay. Naka-schedule dumating sa lungsod ng Arkhen kinabukasan ng ika-5 batalyon, at tiyak na hahanapin siya ng mga ito kapag nalaman nilang nawawala siya. Kasing lakas ng unit ni Zentos ang ika-5 batalyon, at kung magkaroon man ng kaguluhan, mas malaki ang magiging epekto nito kay Zentos kaysa sa kanila. Nagsuggest si Theron na magtago muna sila sa kalapit na nayon habang naghihintay ng reinforcements, pero agad itong tinutulan ni Kyle. Aniya, siguradong susunugin ni Zentos ang buong nayon para lamang patayin sila, at madadami pa ang mga inosenteng mamamayan. Imbes nito, iminungkahi ni Kyle na bumalik sila sa lungsod ng Arkhen. Bukod sa libu-libong tao roon na hindi kayang patayin ng kalaban, mas mabilis din silang makakatagpo ng ika-5 batalyon at kapag nagsanib puwersa sila, tiyak na malalampasan nila si Zentos. Sabi ni Malena na kung babalik sila ngayon, siguradong makakasalubong nila ang mga humahabol sa kanila. Pero sagot ni Kyle, haharapin na lang nila ang mga iyon kapag nagkita na sila. Bago sila umalis, tumigil muna sila upang mag-replenish ng supplies. Habang abala ang lahat, ipinadala ni Kyle si Seal sa isang recon mission. Pagbalik ni Seal, sinabi niyang wala si Zentos sa hanay ng mga knights, at dahil dito, sinabi ni Kyle na mas mapapadali ang mga bagay para sa kanila. Namangha si Malena sa mga kakayahan ng intelligent sword ni Kyle, lalo na nang makita niya ang napakaraming magic stones na dala ng grupo. Biglang lumapit si Liz at inabot kay Malena ang isang kahon na puno ng top-class healing potions, sabay sabing uminom siya agad kung sakaling masugatan. Lalong nagulat si Malena at napatanong, sino ba talaga kayo? Sagot ni Kyle, sila raw ay isang grupo lang ng mga aspiring heroes. Samantala, sa kabilang panig, nagwawala si Prince Kes dahil nabigo si Zentos sa misyon nitong patayin si Malena. Pero kalmado pa rin si Zentos at sinabing ipinadala na niya ang kanyang mga tauhan upang tapusin ang hindi natapos ng mga halimaw. Sinabi ni Kes na siya na lang ang pumunta at tapusin ito ng personal, pero paalala ni Zentos, kapag dumating na sa lungsod ang ika-5 batalyon at nalaman nilang nawawala si Malena, siya mismo ang iimbestigahan, at alam nilang hindi nito kakayanin iyon. Napilitang umatras si Kes at siniguro ni Zentos na hindi na siya mabibigo sa pagkakataong ito. Sa kagubatan, nakita ng mga knights na paparating na ang karwahe ni Malena. Inutusan ng vice captain ng mga tauhan niyang barilin ang mga kabayo para huminto ang karwahe. Nagposisyon na sila't nag-aim,
pero biglang bumagsak mula sa langit ang ilang magic stones sa harapan nila. Hindi pa nila lubos na naiintindihan ang nangyayari nang bigla na lang sumabog ang mga iyon, at patuloy pa ring nagbabagsak sisil ng mga bato mula sa ere. Sinigawan ng Vice Captain ang kanyang mga tauhan na bumalik sa formation, pero bigla namang binangga ni Kyle ang direksyon nila gamit ang karwahe. Napilitan ng Vice Captain na gumulong palayo para makaiwas, habang inuutusan ang mga sundalo na umatake. Sa ibabaw ng karwahe, tinulungan ni Oza at Theron si Kyle sa paglimis ng daan. Sa tulong ng coordinated na aksyon nila, matagumpay nilang nalampasan ang hanay ng mga knights nang walang kahirap-hirap. At pagdating nila sa ligtas na bahagi ng kagubatan, agad silang uminom ng healing potions habang nagpapasalamat sa Diyos na sila'y sobrang yaman. Bigla na lang huminto ang kanilang carriage na may malakas na uga, at paglabas nila, nakita nilang hindi pala ganoon kasigurado ang pagdaan nila sa linya ng kalaban, na bali ang isang gulong ng karwahe. Dahil wala na silang paraan para ayusin ito, nagdesisyon silang maglakad na lang papunta sa lungsod, at si Liz ang nanguna sa pag-akay kina Princess Malena at sa kanyang mga kasamang alalay. Samantala, sinabi ni Kyle kay Oza na kailangan may isa sa kanila ang maiwan para pigilan ang mga knights na humabol sa kanila, kung hindi ay baka mas corner pa sila pagdating sa city gates. Nag-aalala si Oza dahil delikado ito, pero sagot ni Kyle, 30 na lang ang natitirang knights matapos ang mga nakaraang laban kaya na nila itong harapin. Nagalit si Oza dahil tila handa na namang isakripisyo ni Kyle ang sarili niya, pero nilinaw nito na hindi siya ang magpapaiwan sa pagkakataong ito. Tinawag niya si Theron at inutusan siyang magpaliban ng oras laban sa mga Royal Knights, at kahit hindi pa lubos na nauunawaan ni Theron ang sinabi, sumang-ayon siya agad. Pagkatapos, sinabi ni Kyle kay Oza na gumamit ng wind spell para mas mapabilis ang kanilang takbo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo, saka lang napagtanto ni Theron na iniwan na pala talaga siya. Nang tanungin niya kung saan sila pupunta, ang sagot lang ni Kyle ay, galingan mo. Nagpanik si Theron nang maramdamang totoo na ngang iniwan siya, at dumating na rin ang mga knights. Pero imbes na lumaban, agad na nagtaas ng puting bandila si Theron bilang tanda ng pagsuko. Nakiusap siyang huwag siyang patayin, sinisiguro na wala siyang kasalanan at si Kyle lang ang may pakana ng lahat. Nag-alok pa siya ng pera at pati na ng impormasyon tungkol sa dungeon kung saan nila nakuha ang kayamanan. Ngunit hindi interesado ang Vice Captain, natuklasan ng mga sundalo na wala ng laman ang carriage, kaya nagdesisyon ang Vice Captain na ipagpatuloy ang pagtugis kay Princess Malena. Bilang utos, sinabi niyang patayin si Theron. Sa takot, biglang kumapit si Theron sa kanya at nagsabing gagawin niya ang lahat, kahit pa ang magbigay ng Glock 2,000 sa lahat ng knights kapalit ng buhay niya. Dahil dito, lalo lang uminit ang ulo ng Vice Captain at nagdesisyong siya na mismo ang tatapos sa kanya. Sa kabilang banda, nag-aalala si Oza dahil pakiramdam niya ay papatayin talaga si Theron ng mga knights. Sinabi naman ni Kyle na mas gusto rin naman sana niyang walang mamatay, at hindi makapaniwala si Oza na seryoso ang pagkakabitaw niya ng mga salitang iyon. Biglang naalala ni Lee na hindi pa pala nila nasasabi kay Princess Malena na si Theron ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Samantala, sa kampo ng mga knights, isang lalaki ang namatay, pero siguradong hindi si Theron iyon. Sa halip, siya pa ang nakapatay sa Vice Captain bago pa ito makagalaw. Matapos nito, nag-umpisa siyang mag-aura farming sa gitna ng gabi, sabay sabing ang pagpatay sa pinakamatigas ay ang tamang simula ng laban. Nagulat ang lahat ng knights habang dahan-daang tinanggal ni Theron ang kanyang gloves, mga training rings, at bracelet na nagpapabigat sa kanya ng 10 beses. Pakiramdam niya ay sobrang gana ngayon kaya't nang umatake ang mga knights, tinamba niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Bigla niyang inihagis ang isang magic stone papunta sa mga kabayo, at nang sumabog ito, nataranta ang mga kabayo at tumakbo palayo, iniwang stranded ang mga knights, na ikinatuwa ni Theron. Pinatay pa niya ang ilan sa kanila bago biglang bitawan ang kanyang espada at sinabing hindi naman niya layunin ang patayin silang lahat kundi ang pigilan lang sila. Ngayon napatay na ang kanilang pinuno at wala na silang kabayo, hindi na nila kayang habulin si Princess Malena kaya't sinabi niyang mas mabuting umatras na lang sila. Tinanggap ng mga knights ang alok dahil alam nilang wala na silang laban. Pero niloloko lang pala sila ni Theron, habang paalis na ang mga knights at nakatalikod sa kanya,
Bigla niyang inihagis ang ilang explosion magic stones at pinasabog sila. Yung mga nakaligtas ay agad niyang pinatay gamit ang mabilis at malupit na mga atake. Pagkatapos ng lahat, naupo si Theron sa gitna ng madugong labanan, pagod na pagod hindi dahil sa pakikipaglaban, kundi sa pag-arte bilang isang tanga habang pinapatay ang 30 Knights mag-isa. Sa lungsod naman, nawalan ng komunikasyon si Zentos sa mga Knights at agad niyang naisip na nabigo rin sila. Kaya't nagdesisyon siya na mismo ang kumilos. Iniwan niya ang ilang sundalo para bantayan si Prince Kais habang siya'y tumungo sa kagubatan. Napansin ito ni Seal habang palapit siya at agad niyang binalaan si Kyle. Ngunit nakita siya ni Zentos habang nagmamatsyag kaya't binigla siya nito ng energy attack at tinamaan si Seal. Habang bumabagsak si Seal, sinabi niya na mukhang malakas at bihasa si Zentos. Sa mga nangyari, alam na ni Kyle na papalapit na si Zentos kaya agad niyang pinahinto ang kanyang grupo. Inutusan niya sina Lee at Oza na bantayan si Princess Malena, at kung sakaling maging alanganin ang sitwasyon, agad silang dapat bumalik at salubungin si Thien. Nagtanong si Mila kay Kyle kung sigurado ba siyang kaya niyang labanan mag-isa ang isa sa pinakamalalakas na knights ng kanilang kaharian. Sagot ni Kyle, ayaw sana niyang makipaglaban, pero mukhang wala na siyang ibang pagpipilian. Biglang napatitig si Mila kay Kyle at tinanong kung bakit parang kilala niya ng personal si Zentos. Nais din niyang malaman kung aksidente lang ba talaga ang pagkakatagpo nila habang nasa panganib siya, pero nagpasya siyang hindi muna iyon ang tamang oras para magtanong. Sa halip, nagpasalamat siya kay Kyle sa paglaban para sa kanya, at ipinangako naman ni Kyle na babalik siyang panalo. Sumapit ang madaling araw at dumating na rin si Zentos sa lugar kung saan siya hinihintay ni Kyle. Bumaba ito sa kanyang kabayo at lumapit habang tinatanong kung siya ba ang tumutulong sa prinsesa. Tumango si Kyle at tinanong kung bakit nag-iisa lang siya gayong may mga kasama pa siyang knights. Sagot ni Zentos, ayaw na niyang may madamay pa sa laban na wala naman silang kinalaman dahil sapat na siya para tapusin ang misyon. Sa desperadong pagtatangkang huwag na lang silang maglaban, iminungkahi ni Kyle na sumuko na lang si Zentos at mangangako siyang kakausapin si Princess Malena para patawarin ito. Natawa si Zentos at tinawag iyong isang katawa-tawang alok. Tinanong pa siya ni Kyle kung bakit niya sinubukang patayin ang prinsesa, dahil alam niyang hindi lang pera o kapangyarihan ang pwedeng magunjok sa kanya ng pagtataksil. Ngunit tumanggi si Zentos na sumagot at agad na naghanda para sa labanan. Sa paniniwalang madali niyang matatalo ito at agad makakapunta sa prinsesa, pamwesto na rin si Kyle. Pareho nilang ginamit ang spell na nagpapalakas ng bilis at lakas at sabay silang sumugod sa isa't isa. Naiwasan ni Kyle ang unang atake ni Zentos, pero isang ilusyon lang pala iyon at ang totoong Zentos ay nagtatago sa likod. Ngunit handa si Kyle sa ganoong estilo, naiwasan niya ang susunod na atake at nakaganti ng isang tama, bahagyang nabasag ang magic shield ni Zentos. Nagulat si Zentos dahil wala pang nakakagawa noon sa unang laban pa lang. Hindi niya alam na kilalang kilala ni Kyle ang kanyang estilo sa pakikipaglaban, dahil si Zentos mismo ang nagturo sa kanyang nakaraang buhay. Pero pagkatapos makaiwas sa unang delikadong combo attack, agad na napagtanto ni Kyle na hindi siya kayang pantayan si Zentos pagdating sa lakas ng katawan. Mabilis siyang napaatras at sinimulan siyang sunod-sunod ang salakayin ni Zentos ng mga energy blast, dahilan para mawalan siya ng balanse. Nang makita ni Zentos ang pagkakataon, agad itong sumugod para tapusin si Kyle, pero nagawa ni Kyle na tumapak sa kanyang espada at ginamit ang puwersa para makatalon palayo. Nainsulto si Zentos sa ginawang pag-apak sa espada, pero sagot ni Kyle, natutunan niya iyon sa kanyang master, sabay hagis ng explosion magic stone papunta sa kalaban. Pero dahil sa bilis ng reflexes ni Zentos, naibalik niya ito kay Kyle gamit ang isang mabilis na atake, dahilan para si Kyle pa ang masaktan. Bago pa man makabawi ng husto si Kyle, agad siyang sinugod ni Zentos at muling inatake. Ngunit sa gitna ng kanilang salpukan, nagsimulang mabasag ang espada ni Zentos. Napaatras siya at napagtanto na mas maganda ang weapon ni Kyle kaysa sa kanya. Muli na namang inalok ni Kyle si Zentos na sumuko dahil ayaw niya itong mapatay, pero sagot ni Zentos, mas mabuting mamatay na lang siya. Alam niyang hindi na siya pwedeng magpatumpik-tumpik pa kaya naghanda na siyang tapusin ang laban sa susunod na atake. Naglabas siya ng nakakakilabot na aura habang nagpo-pose para sa huling hampas, at si Kyle na may buong tapang na humarap din.
Bago sila magsagupaan, tinanong ni Zentos ang pangalan niya, at ipinakilala ni Kyle ang sarili, sabay sabing sana'y maalala niya ito. Sumugod silang pareho, at kahit na napailag ni Zentos ang atake ni Kyle, ito'y naiwang walang depensa. Pinakawalan ni Zentos ang kanyang pinakamalakas na atake, pero nabasag ang kanyang espada dahil sa tumama ito sa tinatawag na plot armor ni Kyle, o sa mas tamang salita, ang puso ng Divine Dragon. Napagtanto ni Zentos na siya na ngayon ang dehado, pinatatag ni Kyle ang kanyang loob at binigyan ng matinding hiwa sa dibdib ang kanyang kaibigan. Lumuhad si Zentos habang dumadaloy ang kanyang dugo. Tinanong niya si Kyle kung sinadya ba nitong ipailag ang espada niya para mapunta siya sa bitag, pero sagot ni Kyle, hindi. Alam niyang sa lahat ng aspeto ay tinalo siya ni Zentos, pero sigurado siyang susubukan nitong patayin siya agad kaya handa siya sa ataking iyon. Sabi ni Zentos, isa raw siyang kakaibang tao, at bago tuluyang pumikit ay bumulong ito ng paghingi ng tawad. Mabigat man ang damdamin, humingi rin ng tawad si Kyle at sinabing may mga bagay siyang kailangang protektahan anuman ang mangyari. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagpatay sa mga dating kaibigan, tinuloy ni Kyle ang laban, pero nagsimula siyang umiyak dahil si Zentos ay isa sa mga taong gusto niyang protektahan noon. Pero huli na ang lahat, samantala, sa loob ng lungsod, paikot-ikot si Karines sa kanyang silid sa sobrang inis at tanong ng tanong kung bakit ang tagal ni Zentos. Nang marinig niya ang mga yabag papalapit, inakala niyang si Zentos na iyon, pero laking bulat niya nang makita ang commander ng 5th Battalion, si Killen, na agad nag-utos sa mga babaeng knights niya na lusubin ang silid at arestuhin ang prinsipe. Nagmakaawa si Karines na tigilan siya, pero biglang dumating si Mila at napatahimik siya. Inutusan ni Mila si Killen na arestuhin si Karines at pilitin siyang magsalita, gamit ang puwersa kung kailangan. Paglabas nila ng silid, narinig pa ang sigaw ng prinsipe habang binubugbog siya ng mga babae. Sa labas, taos-pusong nagpasalamat si Mila kina Kyle at sa kanyang grupo dahil sa pagtulong at pagsagip sa kanya. Dinala niya sila sa Royal Palace para pasalamatan ng maayos. Sina Theron at Sil naman ay agad nawalan ng kontrol nang makakita ng mga babae at pagkain sa loob ng palasyo. Humingi ng paumanhin si Kyle sa asal ng dalawa, pero sabi ni Mila ay ayos lang iyon. Biglang dumating ang hari at sa halip na yakapin ito, awkward na hinawakan na lang ni Mila ang kamay niya. Ipinakilala niya si Kyle at ang kanyang grupo sa ama, at tanging si Kyle lamang ang may sapat na manners para bumati ng maayos. Pero sabi ng hari, hindi na kailangan ng formalidad. Nagpasalamat siya sa grupo ni Kyle sa pagsagip sa kanyang anak at nagtanong kung bakit si Zentos ay pumayag na makisangkot sa planong pagpatay kay Mila. Pinakiusapan niya si Kyle na huwag ipagsabi sa iba ang nangyari, at nangakong hindi sila gagawa ng anuman na makakasama sa kaharian. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong kaharian ang isang peking official na kwento, na sina Mila at Karines ay nagtungo raw sa isang lugar na tinamaan ng trahedya at doon sila inatake ng mga halimaw. Ang mga knights sa ilalim ni Zentos ay sinubukang protektahan sila, pero nasawi sa laban. At si Karines daw ay sugatang-sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa isang lihim na lugar. Ang tanging totoo lang sa kwento ay ang pagligtas ni Kyle kay Mila, iyon lang ang ipinaalam sa publiko. Dumating na rin ang araw kung kailan tatanggapin ni Kyle at ng kanyang grupo ang kanilang gantimpala. Ginawaran si Kyle ng Medal of Honor dahil sa pagsagip sa prinsesa, at agad siyang tinanggap ng mga tao bilang isang bagong bayani. Ngunit ang panganib kay Milna ay hindi pa rin tapos, dahil ang tunay na utak sa likod ng pag-atake ay hindi sina Karines o Zentos, kundi ang hari mismo. Naiinggit ang haring ito sa sarili niyang anak dahil sa lahat ng aspeto ay mas magaling si Milna kaysa sa kanya. Alam niyang kapag naging reyna na ito, muling uunlad ang kaharian, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Natatakot siyang mabura sa kasaysayan dahil sa anino ng sariling anak, at ayaw niyang mangyari iyon. Habang nag-iisip siya kung paano niya mapapapatay si Milna, biglang pumasok si Kyle sa kanyang silid na nakasuot ng kasuotang parang assassin. Nagulat at natakot ang hari, pero agad siyang tinakpan ni Kyle upang hindi makasigaw. Sinabi ni Kyle na tinanggihan ng hari ang suhestyon niyang tumulong sa mga dwarves nang magsimula ang Great Invasion, para lang mapanatili ang tinatawag na diplomatic supremacy. Dahil sa kanyang maling desisyon, natalo ang mga dwarves at tuloy-tuloy na nakapasok ang Demon Army sa gitna ng kontinente at nasakop ang ibang mga bansa. Ayon kay Kyle,
Sana'y hindi niya nalang sineryoso ang katangahan ng hari, pero noong humingi ng tawad si Zentos sa kanyang huling hininga, doon niya napagtanto ang lahat. Bigla niyang itinulak ang hari papunta sa balkonahe, sabay sabi na dapat pa noon pa lang ay alam na niya, na ang isang tapat na tulad ni Zentos ay hindi susugod kay Milna nang walang utos mula sa hari mismo. Halos matuno sa takot ang hari, pero pilit pa rin siyang sumigaw at sinabing, ano bang pakialam mo? Lalong nilapit ni Kyle ang hari sa gilid ng balkonahe, sabay sabi na maaaring tuso rin si Milna, pero kahit papaano mas matalino siya kaysa sa buong royal family na pinagsama-sama. Pilit na nagpupumiglas ang hari at nagawang alisin ang disguise ni Kyle, pero huli na ang lahat. Nahulog siya mula sa balkonahe at namatay. Nagpanik ang mga gwardya nang makita ang katawan ng hari at inakalang nadulas lang ito dahil sa kalasingan. Ngunit para mapanatili ang reputasyon nito, ang opisyal na kwento ay nagsabing namatay siya dahil sa atake sa puso. Mabilis na kumalat ang balita sa grupo ni Kyle, at tuwang-tuwa si Theron na kahit papaano, nabuhay pa ang hari ng sapat na panahon para magbigay ng gantimpala sa kanila. Kung hindi raw, baka matagalan pa bago nila makuha ang kanilang medalya. Masaya rin siya na si Milna na ang susunod na uupo sa trono. Pero ang bumabagabag sa buong grupo ay ang biglaang paanyaya ni Milna kay Kyle para sa isang pribadong pag-uusap bago ang kanyang koronasyon. Sa pulong, sinabi ni Milna na siya ay ipinagkasundo kay Prince Mer ng Gargan Empire, at labis na nagulat si Kyle sa balitang ito. Ipinaliwanag ni Milna na matagal nang may kasunduan ang Zerges Empire at Gargan Empire, at kapalit ng teritoryo ng Karen ay ipinangako siya kay Prince Mer. Pero ngayon, balak na niyang tuldukan ang engagement na iyon dahil ayon sa kanya, mga handgal ang gumawa ng kasunduan, wala man lang formal na kontrata. Bukod pa roon, ang Karen ay hindi naman formal na bahagi ng kasunduan, kaya mananatili pa rin ito sa ilalim ng Zerges Empire. Gayunpaman, gusto ni Milna na bisitahin muna ni Kyle ang gobernador ng Karen para humingi ng formal na pahintulot na kanselahin ang engagement bago siya gumawa ng anumang hakbang. Mabigat sa loob ni Kyle ang trabahong ito, at sa gabi, hindi siya matahimik kakaisip. Biglang lumitaw si Seal sa tabi niya at nagtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Kyle na nag-aalala siya sa magiging reaksyon ng Gargan Empire. Sagot ni Seal, mas dapat daw siyang mabahala sa kalagayan ng Karen, dahil mukhang may sarili itong problema, lalo na't hindi nagpakita ang gobernador sa libing ng hari, na nangangahulugang abalang-abala ito sa isang seryosong bagay. Sa tingin ni Seal, ito na naman ay isa sa tusong taktika ni Milna, gusto nitong lutasin ni Kyle ang problema ng Karen nang hindi na kailangang sabihan pa siya. Gumaan ang pakiramdam ni Kyle nang marinig ito, dahil sa tingin niya, makakatulong ito para mas kilalanin siya bilang isang tunay na bayani, at bonus na rin na makalalayo siya kay Milna. Ngunit bago siya umalis, kinailangan pa rin niyang makipagkita kay Milna, at dito, hiniling ng prinsesa na sumali siya sa Royal Guards at maging personal knight niya, dahil gusto nitong nasa tabi niya si Kyle 24/7. Nagulat si Kyle sa medyo agresibong pagbibiro ni Milna at sinabi niya na marami pa siyang kailangang gawin, pero kung sakaling kailanganin siya nito, handa siyang tumulong kahit kailan. Bigla namang sinabi ni Milna na biro lang daw yun at nagbigay ng good luck sa nalalapit na paglalakbay ni Kyle. Pagbalik ni Kyle sa kanyang mga kaibigan, nagdrama siya ng kaunti dahil umaasa rin pala siya na seryoso ang prinsesa at magkakaroon sila ng something. Pero tuloy pa rin sila sa susunod nilang plano at nagtungo sa elite weapon shop na pagmamay-ari ng matandang panday na si Fezba. Masayang tinanggap ni Fezba si Kyle at binati ito sa kanyang medalya, sabay bigay ng good luck para sa mga susunod na tagumpay. Nang sumabat si Theron at nagtanong kung tapos na ang pagkukumpuni ng kanyang espada, agad itong inilabas ni Fezba at sinabi na pinagawan niya ito sa pinakamagaling niyang craftsman. Pero medyo hindi kontento si Theron at tinanong kung may mas maganda pa siyang espada. Humingi ng paumanhin si Fezba dahil wala siyang mas mahusay pa roon sa ngayon, pero ipinangako niyang gagamitin ang kanyang koneksyon para makahanap ng mas magandang espada para sa kanya. Tinanong naman ni Kyle kung may alam si Fezba tungkol sa Karen, dahil iyon ang sunod nilang destinasyon. Agad siyang sinabihan ni Fezba na medyo mahirap ang sitwasyon doon. Ang buong lungsod ay pinapatakbo ng Blacksmith Guild, at dahil dito, maraming problema ang lumitaw na naging sagabal sa mga negosyante. Pero ayon kay Fezba, unti-unti na raw itong bumubuti mula nang maging bahagi ng Zerges Empire ang Karen.
Nagpasalamat si Kyle sa impormasyon, at binanggit ni Fezba na baka doon makahanap si Theron ng espada na tunay na akma para sa kanya, dahil kilala ang Karen sa mayamang kultura sa paggawa ng mga armas. Matapos yun, muling nagsama-sama sina Kyle, Theron, at ang mga babae para tumulak papunta sa Karen, kaya nagsimula silang lahat sa kanilang paglalakbay papunta sa vassal state ng Karen. Sa kanilang pagdating sa lungsod ng Karen, agad nilang napansin na karapat-dapat itong tawaging isang mining city dahil halos nakabaon mismo ito sa bundok. Ngunit ipinaliwanag ni Sildania na kabaligtaran ang nangyari, hindi itinayo ang lungsod sa bundok kundi ang bundok mismo ang binuo sa paligid ng lungsod. Nandoon na siya noong unang itinatag ang syudad at noon ay patag pa ang lugar. Nang matuklasan nila ang mga high-quality ore veins na nakatago sa ilalim ng lupa, gumamit sila ng magic upang itulak pataas ang lupa at maabot ang mga yamang iyon, dahilan kung bakit nagkaroon ng bundok sa lugar na ito. Bigla namang napansin ng grupo ang anino ng isang bagay na lumilipad sa itaas, at nang sila'y tumingala, nakita nila ang mga Wyvern Knights ng Garland Empire. Namangha si Sildania na nagawang paamuin ng imperyo ang mga Wyvern, pero mas nabahala si Kyle kung bakit naroon ang mga ito at umaasang wala itong kinalaman sa kanila. Pagpasok nila sa syudad at matapos maipakita ang kanilang identification, agad na humiling si Kyle na makausap ang ambassador ng Zygios na nakatalaga sa Karen, habang ang bantay ay nagkumpirma ng mga detalye at ang iba pa sa grupo ay nagsimulang maglibot sa paligid ng lungsod. Medyo hindi komportable si Urza dahil ang mga elf ay hindi gaanong maganda ang relasyon sa mga dwarf. Bigla namang dumating ang ambassador ng Zygios upang salubungin ang grupo. Nang ipakilala niya ang sarili bilang Miranda, napatigil si Kyle dahil nakilala niya ito mula sa naunang timeline at wala siyang ideya na nagtatrabaho na pala siya bilang isang ambassador sa panahong ito. Napansin ni Liz na masyadong nakatitig si Kyle kay Miranda kaya agad niya itong senita, at ipinaliwanag naman ni Kyle na ipinadala sila roon upang ihatid ang mensahe mula kay Queen Malena. Inimbitahan sila ni Miranda sa loob at matapos niyang suriin ang opisyal na dokumento, kinumpirma niyang totoo ngang ipinadala sila ng Reyna, ngunit aminado siyang sila ang pinakakakaibang mga sugo na nakita niya. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang kaguluhan sa kaharian, normal na ang mga ganitong uri ng kompromiso, lalo na kung si Malena ang namumuno. Bukod pa rito, nais personal na pasalamatan ni Miranda si Kyle at ang iba pa dahil sa pagliligtas nila kay Malena kamakailan, dahil malapit na kaibigan niya ang Reyna at lubos siyang mawawalan kung nawala ito. Alam din niyang narito sila upang makipagkita kay Governor Bax ng Garland Empire, ngunit sa kasamaang palad ay ilang linggo nang nakarete si Bax at kahit siya ay hindi pa nakakausap nito. Sa tuwing sinusubukan niyang makipagkita, palaging sinasabi na hindi ito tumatanggap ng bisita dahil sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, bilang gobernador, tungkulin niyang makaharap ang mga sugo mula sa Reyna kahit ayaw pa niya. Dahil naroon na sina Kyle at ang iba, mapipilitan itong humarap. Sinabihan sila ni Miranda na sumunod sa kanya palabas, ngunit napansin ni Kyle na napakaraming bantay ang isinama nito para lamang sa isang normal na pagbisita. Dahil ito ay isa lamang negosasyon, wala namang gaanong gagawin si Theron, kaya sinabi niya kay Kyle na maghihiwalay muna siya upang gawin ang sarili niyang bagay. Wala namang tutol si Kyle, ngunit pinaalalahanan niya si Theron na bumalik bago dumilim. Nang malapit na sila sa embahada ng Garland, binalaan sila ni Miranda na kapag nasa lupa na sila ng imperyo bilang mga kinatawan ng Zygios, wala silang anumang karapatang makialam sa mga mangyayari. Kaya pinaalalahanan ni Miranda si Kyle na mag-ingat at kumilos ng may pag-iingat. Biglang dumating ang ambassador ng Garland Empire, at malinaw na halatang galit sila ni Miranda sa isa't isa, ngunit dahil maaaring magdulot ng digmaang sibil ang kanilang mga salita kung hindi sila magiging maingat, napilitan silang magpanggap na magalang sa isa't isa. Kasama ng ambassador, naroon din ang pangalawang pinakamataas na sorcerer ng imperyo, na ipinakilala ang sarili bilang Alzard Vine. Napansin niya si Kyle at hindi niya ito nakilala, kaya tinanong niya kung ano ang pakay nito sa gobernador. Ipinaliwanag ni Kyle na naroon siya bilang opisyal na emissary ng Reyna ng Zygios. Pagkarinig noon, agad na naunawaan ni Alzard na si Kyle ang sikat na bayani na nagligtas kay Queen Malena. Naging interesado talaga siyang makilala si Kyle dahil dati siyang kaklase ng ina nito at madalas silang magkasama noon sa pananaliksik tungkol sa magic. Inilahad ni Alzard ang kamay niya bilang tanda ng pakikipagkaibigan, at bagamat nag-atubili si Kyle noong una, kalaunan ay tinanggap niya ang pakikipagkamay at magalang na nagsabi na ikinagagalak niyang makilala ito. Gayunpaman,
Kapansin-pansin sa mukha ni Alzard na hindi mabuti ang tunay nitong intensyon. Pagkatapos, nagtungo ang dalawang grupo upang makausap ang gobernador. Ngunit tulad ng dati nang naranasan ni Miranda, pinigilan sila sa pintuan at sinabing hindi tumatanggap ng bisita si Governor Bax sa ngayon. Lubos na nainis si Miranda dahil ito rin ang sinasabi ng bantay sa loob ng nakaraang 2 buwan, at sawang-sawa na siyang makiusap para lang makausap ang gobernador. Ipinaliwanag naman ng bantay na nauunawaan niya ang inis ni Miranda ngunit ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin, at nangako siyang ipapaalam kay Bax na dumating siya. Mariing sinabi ni Miranda na kung hindi kayang gampanan ni Bax ang kanyang tungkulin, mapipilitan siyang magtalaga ng bagong gobernador. Gayunpaman, bibigyan muna niya ito ng 2 araw upang ayusin ang sarili. Samantala, ipinaalam niya kay Alzard na hindi pwedeng makipagkita si Bax sa ngayon. Bagamat halatang nabigo si Alzard, tinanggap niya ito at agad na umalis. Nagulat si Miranda kung gaano kabilis siyang sumuko at nakumbinsi siyang alam ni Alzard ang tungkol sa pagkansela ni Malena ng engagement. Isa sa pangunahing taktika ng imperyo ang paggamit ng pananakot, kaya malamang na ipinadala si Alzard upang pilitin ang gobernador na sumang-ayon sa kagustuhan ng imperyo. Malinaw din na nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang makisipsip kay Kyle, bilang isa ng kilalang bayani. Kaya pinaalalahanan ni Miranda si Kyle na huwag basta-basta magpapadala sa matatamis na salita ni Alzard. May plano rin siyang magtalaga ng bagong gobernador na mas handa sa pakikitunggali sa mga pakana ng imperyo, o kahit man lang ay may kakayahang bumangon sa kama paminsan-minsan, at nasa isip na niya ang tamang tao, isang dating kasapi ng Blacksmith Guild at marahil ang pinakamahusay na panday sa buong Karen. Samantala, abala si Theron sa paglibot sa syudad upang makahanap ng magandang espada para sa sarili, ngunit wala siyang makita na kakaiba o pambihira. Lalong sumama ang loob niya nang mapagtantong kakaunti lamang ang mga babae sa syudad ng mga panday, kaya wala siyang malapitan para makipaglandian. Bigla niyang narinig ang isang sigaw kaya dali siyang tumakbo at nakita ang isang cute na babae na inaabuso ng ilang lalaki. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ang isa sa mukha upang ilayo ito sa biktima, at agad nagpakilala. Ngunit ipinahayag ni Go na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan, dahil kahit cute siya, isa talaga siyang lalaki. Tuluyang napaupo si Theron sa pagkadismaya dahil hindi siya makapaniwalang nagkamali siya ng ganoon kabadoy. Dahil dito, nawala agad ang interes niya at nagsimulang lumakad palayo. Nabigla si Go at nagtanong kung talagang hindi siya tutulungan dahil lamang lalaki siya, at sinagot naman ni Theron na tama ito. Ngunit ilang hakbang pa lang ay napahinto siya at nagtanong kung may kapatid ba siyang babae na kasing cute niya. Sumagot si Go na mayroon siyang nakatatandang ate, kaya biglang bumalik ang interes ni Theron at nagpa siya siyang makialam muli. Sinabihan siya ng mga kalaban na huwag makisawsaw, pero dahil nakataya ang posibilidad ng date kasama ang ate ni Go, walang habas niyang binugbog ang lahat hanggang mawalan sila ng malay at bagsak sa lupa. Lubos na humanga si Go dahil handa na sana siyang tumakbo habang ginugulo ni Theron ang mga lalaki, ngunit hindi niya inakalang matatalo nitong mag-isa ang lahat. Gayunpaman, nagpasalamat siya kay Theron at ipinakilala ang sarili bilang isang lokal na artificer. Nabigla si Theron na sa murang edad ni Go ay nakakagawa na siya ng mga magic item, pero mas naging interesado siya kung bakit inaabuso ito ng mga lalaki. Sa ayaw at gusto ni Go, inamin niyang sila ay mga taga-singil ng utang. Una, inakala ni Theron na baka nadamay lang siya dahil sa mga magulang na lulong sa sugal, ngunit hindi, si Go mismo ang may utang at siya ang may kasalanan. Isang kliyente ang umarkila sa kanya para gumawa ng espesyal na artifact at nabayaran na siya kaagad, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung gaano ito katagal gawin. Kaya nang malaman ng kliyente na aabutin ito ng 10 taon, galit na galit sila. Napailing na lang si Theron at inisip na marahil karapat-dapat nga si Go na mabugbog, pero wala na siyang pakialam sa moralidad ng sitwasyon basta't makakuha lang siya ng date sa atin ito. Ngunit nang ipagtapat ni Go na kasal na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, muling bumagsak si Theron sa lupa sa sobrang pagkadismaya. Galit niyang tinanong kung bakit hindi sinabi agad iyon, at sagot ni Go na natakot siyang hindi siya tutulungan ni Theron kung sinabi niya ang totoo. Hindi rin itinanggi ni Theron na malamang ay iniwan nga niya ito kung nalaman niya agad, ngunit labis pa rin siyang nainis sa panlilinlang, kaya pinalo niya si Go sa ulo bilang ganti. Samantala, abala si Miranda sa pakikipag-usap kay Gozes, isang kilalang panday, at sinisikap siyang kumbinsihin na tanggapin ang posisyon bilang bagong gobernador ng syudad.
Ngunit agad siyang tumanggi dahil ang tanging hilig niya ay ang paggawa ng mga armas, at kung magiging gobernador siya ay mawawalan siya ng oras para sa kanyang sining. Nakiusap si Miranda na pag-isipan muli dahil napakaraming problema sa syudad na kailangang ayusin, ngunit sinabi ni Gazes na hindi iyon sakop ng kanyang kakayahan. Habang hinihintay ni Kyle at ng iba ang pagtatapos ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok sina Theron at Go sa pasilyo. Nagulat si Kyle nang makita si Theron doon, ngunit nalaman nilang si Go pala ay anak ni Gazes, isang napakahusay na panday. Kaya naisip ni Kyle na kung maayos ang lahat, baka makagawa si Gazes ng magandang espada para kay Theron, bagamat abala pa itong nakikipag-usap kay Miranda. Samantala, inimbitahan ni Go sina Kyle at ang iba pa na umupo at uminom ng tsaa. Humingi siya ng paumanhin sa kalat ng bahay dahil simula ng ikasal at lumipat ang kanyang ate 1 taon na ang nakalipas, na siyang madalas gumagawa ng mga gawaing bahay, nahirapan siyang panatilihing maayos ang lahat. Habang naghihintay sila, napansin ni Kyle ang ilang mga eskematiko sa mesa at nang silipin niya ang isa, nagulat siya sa nakita. Lumapit si Go at ipinaliwanag na iyon ang magical artifact na kailangan niyang ayusin, ngunit agad nakilala ni Kyle ang disenyo dahil sa nakaraang timeline. Ang golem na ito ay naging napakahalagang sandata sa digmaan. Hindi niya inakalang si Go pala ang gumawa nito, karamihan sa teknolohiya para lumikha ng mga autonomous magic item gaya ng golem ay nawala na sa sinaunang Sarl, ngunit bago matapos ang Great Invasion, nag-deploy ang Garland Empire ng isang prototype golem laban sa mga demonyo, at higit pa ang nagawa nito kumpara sa mga karaniwang sundalo. Tinawag ni Kyle si Sildania upang tingnan ang disenyo at namangha siya sa pagkakagawa dahil halos perpekto ito. Batay ito sa mga Titan mula sa sinaunang Sarl's Kingdom, ngunit gumawa si Go ng ilang pagbabago upang maging praktikal itong buuin sa kasalukuyang panahon. Tinanong ni Kyle si Sildania kung posible bang gumana ang disenyo, at sumagot itong malaki ang posibilidad na magtagumpay. Dahil dito, labis na na-excite si Kyle dahil kung maipapagawa nila ng maramihan ang mga golem, magiging napakalaking bentahe ito laban sa mga demonyo. Kaya iniutos niya kay Go na tapusin ang paggawa nito sa lalong madaling panahon. Ngunit sagot ni Go, aabutin ng 10 taon bago matapos ang ganitong klaseng komplikadong proyekto. Hindi ito tinanggap ni Kyle, kaya sinabihan niya si Go na dapat matapos ito sa loob lamang ng 1 taon. Nangako siyang gagastos siya ng kahit magkano para maging posible ito at pinayuhan si Go na huwag nang mag-alala tungkol sa halaga. Tuwang-tuwa si Go sa napakalaking pondo na ibinigay sa kanya, ngunit nag-alinlangan siya dahil mayroon na siyang ilang mga investor na naglagay ng pera sa proyekto. Sinabi ni Kyle na maaari na lang niyang sabihin sa mga ito na nabigo ang proyekto, at basta maibalik niya ang pera na ipinuhunan nila, wala silang magiging reklamo. Pagkatapos gawin ni Kyle ang kasunduan kay Go, bumalik siya sa opisina ni Gazes upang tingnan kung nagkaroon na sila ng kasunduan ni Miranda, ngunit malinaw na hindi pa rin handa si Gazes na baguhin ang kanyang isip. Sinabi ni Miranda na aalis na muna siya para sa araw na iyon ngunit babalik siya upang muli itong kumbinsihin, subalit iginiit ni Gazes na wala siyang magagawa para pumayag siyang tanggapin ang posisyon. Pagkaalis ni Miranda, nilapitan siya ni Kyle at sinabing mayroon siyang personal na hiling. Akala ni Gazes ay gagawa siya ng espada para kay Kyle, ngunit tumanggi agad siya dahil hindi siya tumatanggap ng komisyon sa ngayon. Mabuti na lang at dumating si Go at nagpatunay para kay Kyle, kaya pumayag ang kanyang ama na pakinggan ang sasabihin nito. Ipinaliwanag ni Kyle na naghahanap siya ng espada para kay Theron dahil hindi sapat ang kasalukuyan nitong sandata. Nagulat si Gazes dahil nakilala niya agad ang espada ni Theron bilang gawa ni Adios, at iilan lamang ang may kakayahang sabihin kulang pa ang kalidad ng ganoong uri ng espada. Sinabi ni Theron na mas gusto niya ng espada na kasing kalidad ng hawak ni Kyle. Ngunit nang suriin ni Gazes ang espada ni Kyle, natigilan siya, dahil sa lahat ng sinaunang sandata mula sa Sarl's Kingdom na nakita niya, isa lang ang maihahambing dito, at higit pa ang ganda ng espada ni Kyle. Ayaw man niyang aminin, wala siyang kakayahan ngayon upang gumawa ng espada na kasing husay nito. Kaya't pinauwi na muna niya sina Kyle at ang iba, at sinabi na bumalik na lang sila kinabukasan. Bagamat nadismaya si Theron na hindi siya nakahanap ng bagong espada, binanggit ni Gazes na nakakita na siya ng katulad ni Sildania, kaya nagpa siya silang bumalik para itanong patungkol dito. Kinaumagahan, dinalaw si Kyle ni Alzard, ngunit hindi ito opisyal na pakay, gusto lang niyang makipag-usap sa anak ng kanyang dating kaibigan. At syempre, kung nag-aalinlangan si Kyle na makipag-usap ng mag-isa,
malugod siyang inimbitahan ni Alzard na isama si Miranda at ang kanyang mga kaibigan. Nag-alok pa itong sakyan ni Kyle ang isa sa mga Wyvern, bagay na ikinagulat ni Kyle dahil ang Wyvern riding technique ay itinuturing na lihim ng Garland Empire. Ngunit para kay Alzard, wala namang problema kung ituro niya ito kay Kyle dahil ang mismong ina ni Kyle ang orihinal na lumikha ng teknik na iyon, kahit mas matanda pa siya rito. Noon pa man ay hinahangaan na niya ang ina ni Kyle dahil sa pambihira nitong talento. Kinahapunan, nagtungo sina Kyle at Miranda sa Garland Embassy upang tanggapin ang paanyayang tanghalian ni Alzard. Ngunit paglapit nila sa silid-pulong, biglang nakaramdam si Kyle ng pamilyar na kilabot. At nang buksan niya ang pinto, tumambad ang pugot na ulo ni Alzard na nasa isang bandehado, at sa tabi nito ay nakatayo ang isang demon. Ang mga demonyo ang kumokontrol sa kalahati ng kontinente, at sa loob ng 300 taon ay hindi sila nagsimula ng anumang pag-atake, kaya karamihan sa mga kahariang tao ay nakalimot at naging kampante. Sa unang tingin, karamihan ay hindi kayang makilala ang isang demon, ngunit si Kyle ay kabisado ang lahat ng kanilang katangian, kaya agad niyang nalaman ang katotohanan. Ipinakita ng demon ang kanyang matutulis na kuko at agad na sumugod kay Kyle upang patahimikin ang lahat ng saksi. Ngunit ikinagulat nito nang sadyang isakripisyo ni Kyle ang kanyang braso upang saluhin ang atake. Habang nakabaon ang mga kuko nito, sinuntok niya ito sa tiyan gamit ang light magic. Napaatras ang demon, hingal at naguluhan dahil hindi niya inakalang makakatapat siya ng isang tao na kasing lakas ni Kyle. Tumawa si Kyle at sinabing kaya niyang gawin ito maghapon, ngunit iyon ay kasinungalingan. Wala siyang suot na armor nang pumunta roon, kakaunti lamang ang kanyang magic kaya limitado ang kaya niyang i-cast na spells, at nakalimutan pa niyang isama si Sylvania, kaya't limitado ang kanyang pag-atake sa sariling mga kamao. Gayunman, hindi ito alam ng demon kaya't nagdahan-dahan itong nagpasya at ayaw niyang isugal ang laban, kaya tumalon ito palabas ng bintana at naglaho sa syudad. Sa kalaunan ng imbestigasyon, natuklasan na si Alzard ay hindi lamang nag-iisang biktima ng pag-atake ng demon ng araw na iyon. Halos kalahati ng lahat ng opisyal na naroroon sa embahada ng imperyo ang napatay, ngunit nakapagtataka na wala ni isang saksi sa mga pagpatay at walang kahit anong tunog o sigaw ang narinig. Samantala, sa bayan naman, tinutulungan ni Sylvania si Go sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga golem, at naging maayos ang lahat dahil malaki ang karanasan ni Sylvania sa sinaunang teknolohiya. Sinabi ni Go na nakatapos siya ng gawaing pang isang buwan sa loob lamang ng isang araw dahil sa tulong nito. Ngunit sagot ni Sylvania, kahanga-hanga rin si Go dahil sa murang edad nito ay marami na siyang natutunan. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang nagpahinga sa dining room, at humingi ng paumanhin si Go dahil si Lizzie ang gumagawa ng lahat ng pagluluto. Ngunit ngumiti lang si Lizzie at sinabing ayos lang iyon dahil sanay na siyang alagaan sina Kyle at Theron. Gayunpaman, napansin niyang hindi pa nila nakikita si Kyle buong araw, kaya tinanong niya ang iba kung saan ito nagpunta. Sagot ni Zaid, abala si Kyle sa pakikipag-lunch kasama ang isang opisyal ng imperyo, ngunit ang iba ay hindi mahilig sa mga formal na okasyon kaya nagpasya silang manatili sa bahay. Napabuntong hininga ang lahat sa pagkadismaya dahil ang totoong pakay nila roon ay tanungin si Gazes tungkol sa espada na nabanggit niya kahapon, ngunit wala ito buong araw at walang ideya si Go kung kailan siya babalik. Dahil naroroon na rin sila, tinanong ni Theron si Go kung may alam ba siya tungkol dito. Naisip ni Go at sinabi niyang malamang ang tinutukoy ng kanyang ama ay ang Holy Sword Run, isang banal na espada na pinalagari sa Karen 2,000 taon na ang nakalilipas ng isang dwarf na kinikilala bilang pinakamahusay na panday sa buong lupain. Ayon sa alamat, ginamit ito ng bayani na si Randolph upang patayin ang Demon King at magdala ng kapayapaan, kaya ganoon ang ipinangalan dito. Ayon pa kay Go, dapat ay nasa syudad pa rin ang espada ngayon dahil minsan sinabi ng kanyang ama na nakita niya ito. Biglang na-excite si Theron sa bagong revelasyon at tinanong kung alam ba ni Go kung saan ito makikita. Sagot ni Go, kung talagang nasa Karen ang espada, malamang ay nasa pagmamay-ari ito ni Governor Bax. At nang marinig ito, agad nagsimulang magplano si Theron ng paraan kung paano maaga ang espada mula sa gobernador. Ngunit nang tumingin si Theron sa bintana, bigla siyang natigilan at sa seryosong tinig ay tinanong niya si Go kung may mga taong gustong manakit sa kanya. Wala siyang maisip na kaaway maliban sa investor na binaygo niya. Ngunit ayon kay Theron, napapalibutan ang buong bahay at ramdam niya ang matinding pagnanais ng mga lalaki sa labas na pumatay, kaya't malinaw na hindi sila naroon para makipag-usap.
Hinugot ni Theron ang kanyang espada at sinabing kaya niyang harapin ang karamihan sa kanila, pero posible pa ring may makalusot papasok kaya't mas mabuting maghanda ang iba. Tinanong ni Go kung may maitutulong ba siya, ngunit dahil hindi siya sanay lumaban, baka sagabal lang siya. Kaya sinabi ni Sildania na sumama na lang siya sa kanya at magtago sa likod na silid. Samantala, sa labas, pumwesto na ang mga umaatake upang simulan ang paglusob. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pinto, biglang tinadyakan ito ni Theron at tumilapon ng isa sa mga kalaban nang hindi niya namamalayan. Pagharap niya sa natirang nakatayo, masaya niyang inanunsyo na siya ang pipilitin nilang magsalita kapag natapos na ang kaguluhan, kaya pansamantala lang niya itong patutulugin. Para naman sa iba, sana raw ay nakapaghanda na sila ng kanilang libing. Habang abala si Theron sa pagsasagawa ng pagpatay sa harapan, dalawa ang nakalusot sa likod ng bahay, ngunit agad silang hinarap ni Lizzie at Urza. Napansin ni Urza na may lason ang mga talam ng kanilang espada, sapat na ang isang gasgas upang mawalan sila ng kakayahang lumaban. Binalaan niya si Lizzie na mag-ingat, kaya huminga ito ng malalim at mabilis na pinulbos ang kalaban na para bang si Mike Tyson. Samantala, ang umatake kay Urza ay nagtangkang sumaksak, ngunit gumamit siya ng water spirit upang harangin ang atake at sa kanya nilunod ang lalaki sa ere hanggang mawalan ito ng malay. Medyo sumobra sila sa ginawa, ngunit mabuti na lamang at buhay pa rin ang dalawa, kaya't itinali nila ang mga ito at hinintay si Theron na bumalik. Lubos na humanga at natakot si Go sa kung gaano kadali nilang natalo ang mga kalaban, kaya't minabuti niyang huwag munang lumapit sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Theron kasama ang isang lalaki na iniwan niyang buhay, at natuwa siyang makita na tapos na rin ang mga babae sa kanilang bahagi. Kaya oras na upang simulan ang interogasyon, ibinagsak niya ang lalaki sa sahig at tinanong kung bakit nila inatake ang bahay na ito. Ayaw sanang sumagot ng lalaki, kaya tinakat siya ni Theron na mas mabuting magsabi na siya ng totoo dahil ang mga babaeng nasa likuran niya ay mga bihasang eksperto sa sadistikong pagpapahirap. Siyempre gawa-gawa lamang ito ni Theron, ngunit sobra na siyang nakasawsaw sa palabas kaya tinuloy niya. Sinabi niya na si Lizzie ay dalubhasa sa paggamit ng kahit anong gamit sa bahay bilang torture device, kutsilyo, tinidor, o kahit sandok, at hindi siya mangingiming hiwain ang bawat pulgada ng balat. At kapag akala mo ay hindi na pwedeng lumala pa, didikdikan pa niya ng asin at mainit na sarsa ang sugat. Darating sa puntong hihilingin na lamang ng biktima ang kamatayan, ngunit marami silang healing potion dito, kaya't gagawin ni Urza ang lahat upang panatilihin siyang buhay at halos nasa bingit ng kamatayan para mas matagal ang paghihirap. Lubos na nataranta ang lalaki sa narinig, kaya nang yumuko si Theron at sinabing kung sasagutin niya ng tapat ang kanilang mga tanong ay hindi niya mararanasan ang ganoong klaseng sakit, agad itong sumuko at nagsimulang magsalita. Ibinunyag niya na inutusan silang kidnapin si Go, ngunit hindi lubos na naniwala si Theron dahil sobra ang pagiging mabagsik ng mga umatake para lang sa mga magnanakaw ng tao. Ipinaliwanag ng lalaki na pinayagan silang patayin ang kahit sino na hamarang sa kanila, kaya ganoon sila ka-brutal. Nang mapaisip si Go, naalala niyang may ulat kamakailan tungkol sa mga taong nawawala sa buong syudad, kaya malamang nagawa iyon ng grupong ito. Tinanong ni Theron kung ano ang nangyari sa mga tao na dinukot nila, at sinumpaan ng lalaki na wala siyang alam dahil ang tanging utos sa kanila ay dalhin ang mga tao sa isang lumang abandonadong bahay sa gilid ng bayan, at wala na silang naririnig tungkol dito pagkatapos. Napagtanto ni Theron na napakalakas ng taong nasa likod nito para maitago ang lahat ng bakas sa loob ng mahabang panahon. Kaya tinanong niya kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi tiyak ng lalaki kung sino ang amo nila, ngunit may ideya siya kung sino ito. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang lalaki, biglang sumigaw si Theron na dama pa ang lahat habang isang napakalakas na pagsabog ang bumulabog at winasak ang mga dingding ng bahay. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat maliban sa lalaking iniinteroga. Agad na nagpahayag si Lizzie na handa na siyang lumabas at hanapin ang may kagagawan ng pagsabog, ngunit pinigilan siya ni Theron at sinabing manatili na lang siya. Ramdam niya ang presensya ng taong nasa likod nito, at ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong kalakas at kapanganib na aura. Tinanong siya ni Zaid kung siya mismo ang maghahabol, ngunit sagot niya, hindi siya interesadong mamatay ngayong araw, kaya't magpapahinga muna siya. Sumang-ayon si Zaid at sinabing tama ang naging pasya niya dahil walang duda na gawa ng isang demon ang pagsabog, at wala siyang tsansang lumaban ng mag-isa laban dito. Kinahapunan, nagtipon-tipon muli ang grupo kasama si Kyle at matapos ibahagi ang nangyari,
napagtanto nilang mas lumalala ang sitwasyon. Bukod sa pinsalang dulot ng pag-atake ng demon, hindi rin matatawaran ang magiging epekto nito sa politika. Hindi kailangang mag-alala si Kyle na pagbintangan dahil siya ang unang nakipaglaban sa demon, ngunit dahil ang tanging inatake ay ang embahada ng imperyo, tiyak na aakusahan ng Garland Empire ang kaharian na nakikipagsabuatan sa mga demon. Kaugnay nito, alam ni Lizzie na mismong si Kyle ay nakakita ng demon, ngunit paano sila makakasiguro na demon din ang may kagagawan ng pagsabog sa bahay ni Go? Ipinaliwanag ni Sildania na ang ganitong uri ng mapaminsalang magic ay tanging mga demon lamang ang kayang gawin, dahil napakalaki ng kanilang mana reserves at madalas ay hindi na nila pinapakinis ang kanilang spells. Kung sangkot nga ang mga demon sa lahat ng ito, sa pinakamasamang sitwasyon, sinabi ni Sildania na maaari nilang burahin ang buong lungsod sa mapa. Higit kaninuman, si Kyle ang may matinding galit sa mga demon, ngunit alam niyang napakalaking panganib ang sumugod ngayon, kaya iminungkahi niyang mas mainam na ituon muna ang pansin sa pagtiyak kung totoong sangkot si Governor Bax sa mga naganap na kidnapping. Paglingon nila kay Miranda, tinanong nila kung alam na rin ba niya ang tungkol dito, at humingi siya ng paumanhin dahil kamakailan lang nila nakumpirma ang balita. Hindi niya may kakaila na posibleng ang si Bax ang may pakana ng mga pagdukot, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit papayag itong gawin ang ganitong krimen sa sarili niyang syudad. Biglang sumugod ang isang bantay sa silid pulong at nagulat na nasusunog ang mansyon ni Governor Bax. Pagdating nila roon, abo na lamang ang natira at kahit sinong mangmang ay makikitang hindi ito isang simpleng aksidente. Bumalik si Theron makalipas ang ilang sandali matapos niyang subukang hanapin ang Holy Sword Run sa mga guho, ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, matagal nang hinahanap ni Miranda si Bax, ngunit wala man lang bakas ng kanyang bangkay kahit pa sinasabing bedridden ito bago pa magsimula ang sunog. Naisip ni Lizzie kung baka mga demon din ang may kagagawan nito, ngunit hindi naniniwala si Kyle. Kung ginagamit ng mga demon ang panununog bilang isa sa kanilang taktika, dapat ay sinunog na rin nila ang embahada. Kung hindi mga demon ang nasa likod nito, malamang si Bax mismo ang may pakana. Kung siya ang utak sa mga kidnapping, lohikal na sisirain niya ang kanyang mansyon upang burahin ang lahat ng ebidensya. Sa ganitong kaso, ang unang hakbang nila ay hanapin si Bax upang mainteroga at malaman ang katotohanan. Humanga si Kyle sa kalmadong pag-uugali ni Miranda kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon, ngunit hindi na ito nakapagtataka para sa taong malaki ang naging papel sa pagtitiyak na ang hukbong tao ay may sapat na supply at impormasyon sa hinaharap. Biglang dumating si Go, at lahat ay nagulat dahil sinabi nilang manatili muna siya kasama ang mga bantay para sa sariling kaligtasan. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakinig, ngunit nang mabalitaan niya ang tungkol sa sunog, nag-alala siya at kinailangang makita ito ng personal. Nagulat si Kyle na mag-alala siya para sa gobernador, ngunit ipinaliwanag ni Go na hindi iyon ang dahilan. Kaninang umaga, ipinatawag ni Bax si Gazes sa kanyang mansyon at mula noon ay hindi na niya ito nakita. Nababahala siya na baka naroon ang kanyang ama nang magsimula ang sunog. Nagulat ang lahat sa narinig at napagtanto nilang malamang na tinarget ni Bax si Gazes dahil isa itong kandidato upang maging susunod na gobernador. Ngunit pagkarinig ni Miranda ng mga salitang iyon, bigla siyang nagkaroon ng matinding pagkapraning at napaluhod, sinisisi ang sarili dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Paulit-ulit na sinasabi ni Gazes na ayaw niyang maging susunod na gobernador, ngunit patuloy siyang pinipilit ni Miranda hanggang sa dumating ang puntong posibleng siya ay namatay dahil dito. Nauunawaan ni Kyle kung bakit lubos na naapektuhan si Miranda, ngunit hindi niya inasahan na ganito kalalim ang pagdadalamhati nito sa pagkawala ni Gazes. Bigla siyang nagbalik tanaw sa isang gabi na magkasama silang uminom ni Miranda, kung saan ikinwento nito na minsan ay nagkaroon siya ng minamahal na lubos niyang iningatan. Ngunit dahil sa sarili niyang pagiging makasarili, napahamak at namatay ang taong iyon. Napagtanto ni Kyle na si Gazes ang tinutukoy niyang kasintahan. Ilang sandali pa, inalagaan ni Kyle si Miranda, at batay sa mga sinabi nito noong gabing iyon, ito na nga ang pangyayaring kanyang tinutukoy. Kung ganoon, tiyak na mamamatay si Gazes kung wala silang gagawin. Kaya nagsimulang alalahanin ni Kyle ang bawat detalye, at naisip niya ang isang gabi kung saan, matapos malasing si Miranda at mawalan ng malay, binabalik niya ito sa silid nang bigla niyang marinig itong bumubulong na sana ay natagpuan niya agad ang lihim na underground passage, dahil kung ganoon ay nailigtas pa sana niya si Gazes. Sapat na ang impormasyong iyon para kumilos si Kyle.
Agad niyang inihanda ang kanyang gamit at sinabi sa lahat na babalik siya sa mansyon ni Bax upang mag-imbestiga, at nagpa siya rin ang lahat na sumama. Habang papunta roon, tinanong ni Theron kung sigurado ba siyang may ganoong lagusan, at buong kumpiyansang sinagot ni Kyle na tiyak na mayroon, kahit hindi pa niya alam ang eksaktong kinaroroonan. Tinanong naman ni Erza kung bakit siya pa ang pinili ni Kyle upang tumulong. Ipinaliwanag ni Kyle na nais niyang gamitin ni Erza ang kanyang magic upang alisin ang mga guho at hanapin ang pasukan. Natigilan si Erza at muling tinanong si Kyle kung tama ba ang narinig niya, na gusto nitong pagamitin siya ng magic upang hukayin ang napakalaking lugar na iyon para lamang maghanap ng pasukan na maaaring wala naman talaga. Kumpirmadong iyon nga ang nais ni Kyle, at dagdag pa niya, kung nag-aalala siya na mauubusan ng lakas, handa na siyang maglaan ng sapat na suporta. Halos pigilan ni Erza ang sarili na hindi suntukin si Kyle dahil sa hiling na iyon. Tinanong ni Erza si Kyle kung nakagamit na ba siya ng mga mana potion, at sagot nito ay alam na alam niya ang lahat ng epekto nito. Napakabisa nitong ibalik ang mana ng isang tao, ngunit ang lasa ay para bang pinakamasahol na dumi ng aso. Kaya naiintindihan niya kung bakit ayaw ni Erza na sunod-sunod na inumin ang mga iyon para lang ma-replenish ang kanyang mana. Ngunit kahit ganoon, nakiusap si Kyle na tiisin niya ito dahil iyon lamang ang paraan para matagpuan agad si Gazez. Nakiusap din sina Lizzie at Theron, at dahil sa kanilang taos-pusong hiling, nahirapan si Erza na tumanggi. Kaya isinantabi niya ang kanyang panlasa, kinuha ang kahon ng mga potion, at umalis ng mariin upang simulan ang paghahanap sa mga guho. Pagkaalis niya, hinarap ni Kyle si Theron at tinanong kung sigurado ba itong lalaki ang demon na umatake sa bahay ni Go. Inamin ni Theron na saglit lang niyang nasal ayan ang demon bago ito tuluyang umalis, ngunit aniya, alam niya ang kaibahan ng puwitan ng babae at ng lalaki, at tiyak siyang lalaki iyon. Dahil ang demon na hinarap ni Kyle sa embahada ay babae, nangangahulugang may dalawang demon na naroroon sa Karen. Pagsapit ng hating gabi, patuloy pa rin sa pag-inom si Erza ng mga nakakasukang potion habang inuutusan ng kanyang gnome spirit na igalaw ang mga guho, at pakiramdam niya ay masusuka na siya. Ngunit sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil natagpuan ng gnome ang isang bagay, isang nakatagong trapdoor. Nang siyasatin pa nila ito, natuklasan nilang ito ang pasukan sa lihim na lagusan na tinutukoy ni Kyle. Pumasok silang lahat at binalaan sila ni Kyle na mag-ingat dahil posibleng may mga demon sa loob. Sinabi pa ni Theron na kahit iyon ang una niyang pagtatagpo sa isang demon, dama niyang napakalakas nito, maaaring kasing lakas pa ng kanyang ina, na nakakatakot kapag nagagalit. Ipinaliwanag ni Kyle na mas malakas talaga ang mga demon kaysa tao pagdating sa pisikal na kakayahan, kaya tama lamang na ihambing ito sa halimaw tulad ng ina ni Theron. Ngunit biniro rin niyang huwag ipaalam kay Ayla na nabanggit niya iyon, dahil tiyak na babanatan siya nito. Para kay Erza, kahanga-hanga ang kaalaman ni Kyle tungkol sa mga demon, ngunit sagot ni Kyle, natural lamang iyon, dahil sapat na kasindak-sindak ang mga demon upang kailanganin ng ganoong antas ng pag-iingat. Sa totoo lang, dahil sa kondisyon ni Erza matapos gumamit ng napakaraming mana, iniisip ni Kyle na mas mabuting hindi na lamang sumama si Erza at si Lizzie. Ngunit nang banggitin niya ito, agad siyang hinarap ng dalawa at mariing sinabi na hinding-hindi sila babalik. Lalo na si Erza, dahil napilitan siyang uminom ng napakaraming nakakasukang potion para lamang makarating dito, kaya sisimulan niya ito at tatapusin hanggang dulo. Alam ni Kyle na wala na siyang magagawa upang kumbinsihin silang umuwi, kaya sinubukan na lang niyang paniwalain ang sarili na magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kasama naman niya si Theron, kaya kahit magtagpo sila ng demon na iyon, naniniwala siyang kaya nilang manalo ng walang casualty. Bigla namang may napansin si Lizzie sa dulo ng lagusan, kaya dali silang nagmadali papunta roon. Pagdating nila, natagpuan nila ang isang silid na may mesa at nakahandusay dito ang isang bangkay. Agad na nakilala ni Kyle kung ano ang nangyayari dahil nakita na niya ito noon, ngunit ang iba ay walang ideya. Ipinaliwanag ni Sildonia na ito ay isang forbidden rite. Tinanong ni Theron kung ano ang nakakatakot dito, at ipinaliwanag ni Sildonia na isa itong ritual na nagko-convert ng life force ng tao upang gawing magical energy. Masusing tiningnan nila ang bangkay at bukod sa pagiging tuyot na parang desyertong walang buhay, napagtanto nila na ito pala ay ang head butler ni Bax. Ang tumpok ng mga bangkay sa gilid naman ay malamang mga taong dinukot. Dahil dito, napatunayan nilang sangkot si Bax, ngunit kahit malinaw na iyon,
hindi pa rin maintindihan ni Lizzie kung bakit may taong nangangailangan ng ganoon karaming mana hanggang sa mapilitan itong isakripisyo ang mga inosente. Sinuri pa ni Sildonia ang magic circle na ginamit at nakita niyang idinisenyo ito para dahan-daang sipsipin ang enerhiya mula sa bawat biktima. Ngunit dahil mahina ang ginamit na catalyst, malapit na itong lumampas sa kapasidad at maaaring sumabog. Nang tanungin kung sigurado ba siya, mariing sagot ni Sildonia na walang duda sa kanyang deduction. At kung sisibog ito, ang taglay na magic power ay sapat upang burahin ang kalahati ng lungsod sa mapa. Masama na iyon, ngunit mas ikinababahala ni Kyle kung anong uri ng spell ang gagamitin ng may pakon na gamit ang napakalaking mana na nakolekta mula rito. Sinabi ni Sildonia na hindi pa siya tiyak, ngunit maaari niyang suriin ang magic circle upang malaman ang tunay na layunin ng spell. Ngunit bago pa man niya ito magawa, naramdaman niyang may paparating, kaya agad na nagtago sina Kyle at ang iba pa. Ilang sandali pa, dumating ang dalawang demon, masaya si Goddess na matapos na ring maubos ng ritual ang lahat ng mana mula sa butler. Sa buong oras na iyon, nanatiling tahimik si Uruga, kaya tinanong siya ni Goddess kung papatayin ba siya nito sa kakulaitan dahil wala naman siyang ginawang mali. Oo, kinailangan nilang makipagkasundo sa isang tao, ngunit ayon sa kanya ay naging maayos naman ang lahat ayon sa plano. Tinanong siya ni Uruga kung bahagi rin ba ng plano ang pag-atake sa embahada, ngunit sagot ni Goddess, iyon ay hiling ng kanilang human conspirator, kaya hindi siya ang dapat sisihin. Sunod naman niyang tinanong kung bakit niya sinunog ang isang bahay ng walang dahilan, ngunit iginiit ni Goddess na hindi rin iyon kagagawan niya dahil hiningi rin iyon ng kanilang kasabwat bilang diversion upang may sigawa ang isang staged abduction. Bukod pa rito, tiwala siyang hindi niya nilabag ang tuntunin tungkol sa pagbabawas ng casualty. At sa huli, ginagawa raw nila ito lahat upang makuha ang bagay na ninanais ng kanilang hari. Naiintindihan niyon ni Uruga, ngunit ikinaiinis pa rin niya na napipilitan silang makipagtulungan sa mga hamak na tao. Pagkatapos nito, umalis na sina Goddess at Uruga sa silid, kaya nakahinga ng maluwag sina Kyle at ang iba dahil hindi sila nadiskubre. Ngunit nagtataka si Sildonia kung bakit may utos ang mga demon na bawasan ang casualty, dahil ngayon lang siya nakarinig ng isang Demon King na nais magpatawad o magtipid sa buhay ng mga tao. Gayunpaman, sinabi ni Kyle na maganda pa rin na nakalap nila ang ganoong kaalagang impormasyon. Ang natitira na lamang ngayon ay hanapin sina Bax at Gazez. Mas lalo pa nilang nilaibat ang kuweba at di nagtagal ay natagpuan nila ang isang silid na may kamanghamanghang dami ng mamahaling kasangkapan. At sa tabi ng isa sa mga upuan, nadatnan nila si Gazez na nakatali at nakahandusay sa sahig. Agad silang nagmadali upang tingnan ang kanyang kalagayan at laking pasasalamat nilang buhay pa siya. Ngunit nakapagtataka kung sino ang gumawa nito sa kanya. Bigla nilang narinig ang tinig ng isang matandang lalaki na galit na nagtanong kung sino sila at paano sila nakapasok doon, at ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Governor Bax. At nang matanto ni Governor Bax na sina Kyle at ang iba pa ay mga sugo mula sa Zeios, nagsimula itong sumigaw na ipagtatanggol niya ang Karen laban sa imperyo at sa kaharian kahit ano pa ang mangyari. Naguluhan ang grupo kung anong klaseng pagtatanggol ang tinutukoy nito, gayong si Bax mismo ang siyang dumudukot at sumisipsip ng life force ng mga residente ng Karen. Tumanggi si Bax na ipaliwanag ang kanyang tunay na dahilan, ngunit biglang nagsalita si Gazez at sinabi sa lahat na malapit nang maubos ang ore vein sa ilalim ng Karen, at kapag nangyari iyon, mawawala ang lahat sa syudad. Mawawalan ng trabaho ang mga tao, aalis ang mga bihasang panday, at sa huli, maaaring salakayin ang lungsod. Nais ni Bax na pigilan ang lahat ng iyon at noong unay pumayag pa siyang tulungan, ngunit nang magsimula itong magsalita tungkol sa mga sakripisyo, tuluyan na siyang tumutol. Isang tingin pa lang ni Sildonia kay Bax ay nakita niyang terminal na ang sakit nito, at magiging milagro kung aabutin pa nito ang susunod na buwan sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Inakala ni Kyle na sinamantala ng mga demon ang kahinaan ni Bax upang linlangin siya sa isang kasunduan. Ngunit biglang lumitaw mula sa mga anino si Goddess at iginiit na wala siyang nilinlang, isang kasunduan lamang ang ginawa nila. Nang tanungin ni Kyle kung anong uri ng kasunduan iyon, wala naman sanang balak si Goddess na sagutin siya, ngunit dahil mahilig itong magmonologo, nagsimulang magpaliwanag. Ayon sa kanya, ang syudad ng Karen ay unang itinatag ng ang mga ore vein ay pinagsama-sama sa loob ng bundok gamit ang mahika. Kaya't lohikal na isipin na maaari pang maglabas ng mas maraming ore gamit ang parehong uri ng mahika.
At iyon mismo ang layunin ng Forbidden Rite, ngunit hindi kailanman papayag ang mga demon na tumulong ng walang kapalit. Kaya't walang pag-aalinlangan na isiniwalat ni Ganes ang tunay niyang pakay, ang Holy Sword Run, ang sandatang ginamit noon upang patayin ang dating Demon King. At ngayon, nais itong angkinin ng kasalukuyang Demon King para sa kanyang sarili. Napagtanto ni Kyle na makakakuha siya ng napakaraming impormasyon mula kay Ganes kung pakikigan niya ang yabang nito. Kaya't nagkunwari siyang wala siyang ideya na nasa Karen ng Holy Sword, para lalo pang mapalakas ang ego ni Ganes at mapahaba ang monologo nito. Ikinwento pa ni Ganes na ipinadala lamang siya noon sa isang simpleng reconnaissance mission. Ngunit nang malaman niya ang tungkol sa presensya ng Holy Sword Run sa Karen at ang pagkabalisa ni Governor Bax, agad siyang nag-alok ng isang kasunduan, na tinanggap naman ni Bax dahil sa matinding desperasyon. Lalo pang pinalaki ni Kyle ang kanyang ego sa pagpapanggap na nagulat siya at tinawag pa itong isang evil genius. Ngunit bago pa makapagsiwalat ng mas marami pang sikreto si Ganes, dumating si Uruga at pinatigil ito sa pagsasalita. Napagtanto ni Kyle na hindi na siya makakakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Ganes ngayong naroroon na si Uruga, kaya agad niyang hinugot ang kanyang espada at inihanda ang sarili sa labanan. Naisip ni Ganes na baka napadaldal siya ng sobra, ngunit wala rin naman itong pakialam dahil ang kailangan lamang niyang gawin ay patayin silang lahat. Pinilit siyang pigilan ni Uruga dahil malinaw na iniutos ng Demon King na iwasan ang labis na pagpatay sa mga tao. Ngunit iginiit ni Ganes na alam na ng mga tao sa silid ang kanilang presensya sa lungsod, na hindi naman daw niya kasalanan, kaya't ang tanging paraan upang mapanatiling sikreto ang kanilang misyon ay lipulin silang lahat. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Bax at ipinaalala ang kasunduan nila, na ipapasa niya ang Holy Sword kapalit ng paggamit ng mahika upang muling buhayin ang minahan ng Karen. Ngunit sinabihan siya ni Kyle na tigilan ang pagiging inosente dahil walang demon ang tunay na tutupad sa isang kasunduan sa tao. Ngumisi si Ganes at sinabing balak naman talaga niyang gamitin ang Earth Transformation Magic upang ibalik ang minahan ng Karen, ngunit dahil sa sobrang lakas ng ginamit na catalyst, tiyak na masisira ang buong lungsod. Ngunit wala raw siyang pakialam kung anong mangyari rito. Hindi makapaniwala si Bax sa kanyang narinig, lalo't ibinuhos na niya ang lahat para sa planong iyon. Ngunit hindi na nakatulong ang kanyang pagsabog ng emosyon, kaya agad siyang pinabagsak ni Theron at inatasan si Gazes na alagaan ito. Pagkatapos ay inutusan ni Ganes si Uruga na harapin sina Lisi at Urza, habang siya naman ang makakalaban ni Kyle at Theron. Ngunit nang ihandang itaas ni Kyle ang kanyang espada, sinabi ni Theron na may iba pa siyang kailangang asikasuhin, kaya't naiwan si Kyle na mag-isa laban kay Ganes. Samantala, kinausap ni Uruga sina Urza at Lisi at sinabing kung tatalikod sila ngayon at aalis, papayagan niyang makaalis sila ng buhay. Parehong inisip ni Lisi at Urza na patibong lamang ang alok ni Uruga, ngunit seryoso talaga ito dahil may utos pa rin siyang iwasan ang labis na pagpatay sa mga tao. Kahit ganoon, hindi basta-basta susuko sina Lisi at Urza, kaya sabay nilang inatake si Uruga, ngunit sila ay madaling naitaboy at tila nilalaro lamang. Tinanong ni Sildania si Theron kung wala ba siyang balak tulungan ang dalawa, ngunit sagot niya ay ayos lang sila dahil malinaw na hindi sineseryoso ni Uruga ang laban at tiyak na hindi niya sila papatayin. Kung tutuusin, magandang combat training pa ito para kina Urza at Lisi. Ngunit bukod doon, ipinakita ni Theron kay Sildania ang isang kristal na kinuha niya kay Bax kanina. At gaya ng hinala niya, kinumpirma ni Sildania na ito ay isang magical crystal na ginagamit upang itago ang presensya ng isang bagay. Napansin din ni Theron na may partikular na direksyong tinitingnan si Bax nang mabanggit ang Holy Sword Run. Kaya't sinira niya ang kristal, at nang mawala ang epekto nito, agad niyang naramdaman ang presensya ng isang bagay na nakatago roon. Pinuntahan niya ito at nakita ang isang maliit na kahon. Sinugod niya ito at tinaga gamit ang kanyang espada, na agad namang nabasag, ngunit sa proseso ay lumitaw ang mismong Holy Sword na nakatago sa ilalim. At ngayon na nasa kamay na niya ang banal na espada, makakabalik na siya upang sumali sa laban. Samantala, si Kyle ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay kay Ganes, na labis ang dami ng magic power at kayang mag-cast ng spells ng walang incantation. Dahilan upang mahirapan si Kyle na sumabay, kailangan niyang magtiis hanggang matapos si Theron sa paghahanap, at sa oras na makuha ni Theron ang Holy Sword, tuluyang magbabago ang takbo ng laban. Ito ang pagtatapos ng episode 9.